Brad Paulo, may tanong daw sa'yo si Cheche. Okay lang naman po, okay lang. Basta kaya ko. Pag hindi, dyan naman si Bad Ilipin. Diba, nung nilikha ang mundo, siya, spirit siya nun, diba? Kasi may nabasa ako rito. Sabi niya rito sa Isaiah, no? Ako si Yahweh na iyong tagapagligtas, ang lumikha sa iyo, ako ang lumikha ng lahat ng bagay, ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan. At nag-iisa ring lumikha ng sanlibutan. Paano nga nito? Kasi marami kasi akong nababasa rito na siya lang talaga mag-isa. Naglikha sa... Tapos Ano sabi po niya yan rito sa Isaiah 45:5, ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala ng iba, palalakisin kita kahit hindi mo ako nakilala. Sa Isaiah 45 verse 5. Doon muna tayo sa unang ano mo. Opo, sige. Yung dito sa abot sa Pakibasa mo ulit para sa Pagka Isaiah. natin basahin sa ADB. Dito lang bro. Ano bang Bible meron kayo? Kasi sa akin MBB ADB. kasi ito eh. Sige, basahin mo na lang. Sayas 45:5. Yun lang, no? Bro, sis. Sige, Hanggang ako ang Panginoon. Sige. Hanggang? Isaiah 44, verse 24. 44 na, 44, hindi na 45. 44 verse 24. Ganito ang sabi ng Panginoon ng iyong manunubos at niyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay, na naglaladlad, na mag-isa sa ng langit, na naglalatag ng lupa. Opo, tama yung sitas na yan eh. Anong tanong niyo po dyan? Kasi kuya, ako one God believer, lang. Kung ano yung, di ba spirit nga siya nung nilikha niya ang sanlibutan, then dito lang siya nag-exist sa bagong tipan, di ba? So para sa akin, iisa lang talaga ang Panginoon. Parang lang, nagiging, kasi di ba po, ang Holy Spirit kasi yan makapangyar, malawak di ba? Pero yung yung binasa ninyo, yung isang Panginoon doon na sinasabi na nagladlad ng langit, yung Ama po ang tinutukoy doon. Ngayon, nung niladlad niya yung langit, di ba sabi niya mag-isa siya. Pakibasa mo kapatid yung sa Kawikaan. Kawikaan, 8:22. Okay. Kawikaan 8:21. 22. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimulan ng kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang bukal na sagana ng tubig. Bago Diba ang karunungan po yan? Oh, si Kristo po yan, si Kristo. Opo. Sige, tuloy mo kapatid. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimulaman ng alabok ng sanlibutan. Nang kanyang itatagang langit, nandoon ako. Pause ka dyan Nang kapatid. siya'y- Pause. Diyan, di ba, dun sa kaninang binasa, yung Diyos, mag-isa sang nagladlad ng langit. Tama naman. Di ba? Pagdating Tapos diyan, sabi naman ng karunungan, nung pakibasa mo uli yun, nung sabi ng karunungan doon, nandoon ako, di ba sabi niya?
ng kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Yan, yung itinatag ng Diyos yung langit, katumbas yun nung magladlad siya ng langit. Yun yung ano nun, yun yung katumbas ng salita na yun. So nung mag-isang iladlad ng Diyos ang langit o mag-isang ginawa ng Diyos, nandoon siya. So kumbaga sa parang madaling maintindihan. Halimbawa Hindi, ganito. nagsampay ka ng tuwalya, mag-isa ka nagsampay ng tuwalya, pero nakita ko, nandun ako nung nagsampay ka ng tuwalya. Ganyan yung sample niyan. Pwede ba naming ilatag sa iyo, Sis Che, yung ano bang ano mo sa Wait lang, karunungan? Para ilatag natin ng maganda yung karunungan. Wait, Ano wait lang, bang- may babasahin lang din akong verse, bro, ha? Hindi ko alam kung ano. Kasi, hindi, kasi ako talagang one God believer ako, for Jesus Christ only lang ako. Kung ano yun nga, spirit kasi siya sa pasimula, dito lang talaga siya nag-exist sa pamamagitan ni Maria, di ba? Kasi siya, Holy Spirit na talaga siya sa old. Nakasulat naman sa Isaiah 9:6. Siya kasi yung tinutukoy dun tapos siya tatawagin Isaiah 9:6. Wait lang, ko lang naman to sa akin lang kasi. Para sa akin, iisa lang talaga ang Panginoon. Pero magkaiba naman tayo ng Panginoon, tagapagligtas, iisa lang. Di ko po magets, parang si Hesus Kristo na rin po yung nagladlad. Siya yun. Yung Ano Holy Spirit. Kasi, kapatid diba na sa Che, pamamagitan naman ng Holy Spirit na siya. kapatid na Che, pwede mong paraanin. Sige Pwede lang. mong paraanin sandali. Kasi meron lang akong gustong Banis ako. meron lang akong gustong ituro. Kasi sabi mo isa lang yung Panginoon. Pakibasa nga kapatid yung sinabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan. So, para sa inyo talaga siya, separated talaga yan sa... Opo. Yun ang sabi ng isang Panginoon na nagpapaupo, saka isang Panginoon na pinapaupo. Magkaiba yun. Iba yung Panginoon na nagpapaupo. Pakibasa nga kapatid bago ko Punto Gis 1, kapatid na Maps. Opo. Sige, ito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Yan, maliwanag dyan, merong Panginoon na nagpapaupo dun sa isang Panginoon. So, para hanggang sa mailagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong paa. Pakibasa mo nga yun pakiulit nga yun. Hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Yan. Ang katuparan niyan, mababasa mo naman doon sa Korinto. Yung 15 yata yan, 28. Kung hindi ako nagkakamali. At kung ang lahat ng mga bagay, yun ba? Apo. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin Baba mo naman. parang isang talata. Aakit mo isang talata pala. 27. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Yan. What? Yan yung magkaugnay, di ba? Di ba? Yun yung magkaugnay. Ako. Yung kanina, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa gawing kong tungtungan ng iyong mga paa, ang iyong mga kaaway. Ayan yung katuparan nun. Ngayon, sino yan? Tinan mo, ituloy mo lang yung basa. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat.
Yan. So makikita mo diyan talaga, iba talaga si Kristo eh. Yung anak doon sa Diyos yung ama. So susuko nga sa ama eh. Pagkatapos niyang mapasuko ang lahat ng bagay. So hindi isa yung Panginoon. At malalim nito, nakatuwiran ng Diyos. Pagka ikaw ay lingkod ng Diyos, alam niya Joey kung Lipin, problema ka. kumakapit bahay ka dyan, ha? Hindi mo na kailangan hilingin eh. Mismo na ang Diyos Joey na Lipin. magbibigay sa'yo. Rinig ko. Kumakapit bahay ka dyan, ha? Sumisegway. Ano yun natin yung karunungan? Bro Paulo, parang gusto kong buksan yan eh. Na alagang si Kristo yun. Para Wait Ano? lang bro ha. Tanong ko lang si Ate Che. Ate Che, meron ka bang nabasa sa lumang tipan? Kasi sa bagong tipan pala. Kasi sa lumang tipan yung binigay mong yung kumbaga supporting verse. Oo nga, yun nga. Naano ko lang kasi, naitanong ko lang kasi diba yun nga, spirit nga siya doon. Hindi pa naman siya nag-exist dyan eh. Dito lang siya nag-exist sa, Maria. Yun nga, nagkataong tao. Ay itutawid ko lang konti no, kapatid. Wag mo sanang imamasamain ano. Hindi pa siya nagkakatawang Diba? tao pero existing na siya. Kasi spirit Yun. being lang siya. Yun ang mas tamang appropriate na salita. Yung Existing sinasabi po doon siya. sa John 1:1, yung sabi doon na, nang pasimula, di ba si Jesus ang doon? Inuturo ko eh. Opo, pero ang ginakorek ko lang kapatid, na ang sabi mo kasi kanina, hindi pa siya existing. Existing na siya, hindi pa lang siya nagkakatawang tao noon sa matandang tipan. Ang katunayan, siya nga yung gumagabay kay Moises eh. Andun na siya. Sige po, tuloy po. Naintindihan po sa Teka lang ha. Ito Ate Che. Nakuha mo yung yung ibig ko yung Isa punto lang kapatid. itong nagsasalita dito. Kasi yung yung about kay Felipe, di ba nagtanong siya doon, gusto niya makita yung ama. Tapos ang sagot niya, ang sagot ng Panginoong Jesus doon, sige, sige, tagal sige. niya na akong kasama. Oo. Ang nun, ang si Felipe nagtanong, sabi ni Felipe, ipakita mo sa amin ang Ama. Sabi ni Kristo, matagal na ninyo akong kasama. Bakit sinasabi mo na ipakita mo sa amin ang Ama? Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Di ba yan ang sinabi niya? Pakibasa nga muna kapatid. Makikisuyo. John 14:6-8 yata yun. Okay. 6 to Hindi, 8. 14:6 iba yun. Ano yun? Ako ang daan nun at ang buhay at ang katotohanan. Sa 8, ibaba mo lang yun, ibaba. Sige, 8 sige. nga, 8. Ito na oh. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Tuloy mo. Teka. Sinabi sa kanya ni Jesus, Malaon ng panahon ako'y inyong kasama at hindi mo ako at hindi mo ako Tuloy, tuloy. Sorry, may pinanood kasi ako. Sige Basta. bro, sorry bro. sige. Sinabi sa kanya ni Jesus, Malaon ng panahon ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala. Hindi may pinanood ako. Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo? Ipakita mo sa amin ang Ama. Yan. Ang ibig mo ba sabihin dyan, doon sa sinabi ni Kristo, siya yung Ama? Yun ba ang Sabi niya kasi pakahulugan mo diba, dyan, kapatid ang Che? nakakita sa kanya ay nakakita na sa ama. Diba? Hindi kasi. Oo. Pero hindi ang ibig sabihin nun, siya yung Ama. Ang ibig sabihin nun, magkamukha kasi sila ng Ama eh. Parang ganito, bigyan kita ng halimbawa. Ang ganito lang yan, Brad. Pag nakita mo ako, para mo nang nakita yung tatay ko. Ibig sabihin ba ako yung tatay ko? Hindi, magkamukha kasi.
Hebreo Sana ako 1. sa'yo. Ako nga itong ama eh. Ba't magpapakita pa ako sa'yo? Hindi mo ba ako nakikita eh. Ako nga yung ama. Iba yun. Pero nagmana ka daw sa nanay. Nagmana ka daw sa nanay mo, ano eh, Brad Hanapin mo Paolo nga eh. to. Kamukha mo daw Basahin ko nanay lang mo. ha. Wait lang, Hindi ano. nakita ka ng nanay mo, Brad Paolo. Kuya. Kalimutan ko lang verse na to eh. Kasi nga 'di ba sabi sa ano, 'di ba? Genesis 1:26, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan ayon sa ating wangis. Yung kanatin, yung anak, yung kawangis. Sinabi naman sa Hebreo 1:3, ang sinasabi dito sa Panginoong Hesukristo, palibhasa siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. Ayun. Sino tinutukoy rito sabi, purihin natin at luwalhatiin magpakailanman ang iisang Diyos, haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Anong ano? Kalimutan ko. Okay ka na doon sa kaninang sitas? Kapatid na Che? Naintindihan mo na yon? Hindi ang ibig sabihin nun, eh, siya yung ama. Kasi yung ama nga, eh, ano eh, kung titignan mo pakibasa mo nga ang 1:17 ng Santiago, para patunayan natin na hindi si Kristo yung ama. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Ayan, 'di ba? Maliwanag diyan eh. Kaya hindi siya yung ama. Dahil si Kristo eh, 'di ba? Nagkatawang tao siya eh. Eh yung ama walang pagbabago eh. So yan ang katunayan na iba yung ama, iba yung anak. Malinaw na siguro yan. Ang ibig sabihin lang nun doon, magkamukha sila. Hindi siya yung ama. Kasi yung ama hindi pwede magkatawan tao dahil Ano hindi pa siya ba yung isang nagbabago-bago. Brad Pau? Yung isang talata na Malinaw na magkamukha yun, no? sila? Nakasakay kayo mga kapatid? Red bar ka, Brad Pau. Naputol ka po kapatid. Red bar ka, Brad Pau. Ano po? Mga may Na, hindi ko nakuha yung tanong. red bar ka, Paulo, red bar. Oo, parang choppy yung yung dating sa akin kapatid. Mahina signal mo, kapatid. Red bar. Malinaw yung boses mo sa amin. Pero hindi mo kami naririnig. Ayan, nag-data na siguro. Yan na, okay na. Ayun, naintindihan ko si kapatid na Elipin. Okay na ako, okay na. Ang inaano ko sa iyo, Brad Pau, ano yung talata ulit na yung magkamukha sila? Yung magkamukha sila. Sa Colossus ba yun? Yung sa Hebreo 1:3. Hindi, yung isa pa. Meron pang isa, di ba? Yung Ito yung nasa Genesis Ayan. 1:26. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ayan ba yun? Yung isa? Apo. Pwede. Yung siya dyan, referring kay Kristo. Iakyat mo sa taas, sa dos. Hindi, nasa Colossus ka eh. Anong sitas po, bro? Hebreo po. Hebreo, ano pa? Ay, ayun. 1:3. Okay. Yung tres na lang, palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. Yan. Alam niyo po na buwan kinagayaan online shoppers ang mga boses ng mga sikat na tao.
Ang tawag dito ay deepfake. Ginagamit po ito para mag-endorso ng mga peke produkto. Sige, sis Cheche. Ito. Malakyas 3-1. Basa. Malakyas 3-1. Sige, nandiyan naman si Brad Paul. Narito, aking sinusugo ang aking sugo, at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo, at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan. Narito, siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kuya Pao, paki-explain. Ano pong tanong nyo dyan? Sino yung po yung tinutukoy dito na sugo? Ipapadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. Si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang ang darating. katuparan niya si Juan Bautista. Hmm? Si Juan Bautista ang katuparan niyan. Ba't sinabi ito? At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at Pakibasa mo nga saan ang yan aking- sa... Si Jesus tinutukoy rito eh. Pakibasa mo nga kapatid sa sa hindi MBB. Kasi hindi ako familiar dun sa niya eh. Ang Diyan mo dating basahin Biblia, sa King James Version. Eto bro, ADB to. Anong nakasulat dyan to? Sabi po, narito, aking sinusugo ang aking sugo at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo. At ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito, siya'y dumarating, sabi ng Panginoon na mga hukbo. Ano yan, kuya? O sige, ito na lang tanong ko. Ano yan, yung ama literal ng anak niya spiritually? Para sa inyo? Hindi mo pwedeng sabihin literal kasi hindi Kasi naman... ano ba yung binasa niyo na sa sinapupunan ng ama? Ano yan pagka... Ang di natin kasi pinanganak siya ng ama pero hindi natin pwede sabihin na literal kasi nga spiritual yung ama espiritu yung ama sinasabi naman kasi sa 3:6 ng Juan, ang ipinanganak ng laman ay laman nga, ang ipinanganak ng espiritu nga. So sa madaling salita, nanganganak ang espiritu. So para sa inyo talaga, parang hiwalay talaga tong ama at anak. Ganun. Oo, kasi kaya nga Nakasulat hiwalay din mo papakita ko sa iyo magkahiwalay Pakibasa nga yung sa Mateo, yung Kasi nga diba, wait lang Hindi kuya. Hindi pa naman talaga sa nag-exist sa old. Dito lang talaga sa new yan di ba? Kada nga nagtatawang tao, Tingnan mo di ba papakita kuya? ko sa iyo Pakibasa nga yung Kawikaan 34. Kawikaan Para sa akin, malinaw na tong Isaiah 9:6 Na iisa lang talaga siya nga yung tinutukoy dun, di ba? Ayan. Sino ang Pakibasa. sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Mag-ama Ang linaw Di magkahiwalay, di ba? Karunungan yan. Karunungan ng Diyos yan. Salita dyan. Karunungan Diba? na si Kristo. Kasi, Nakuha mo yung kapatid na Che? Sabi niya, Yung anak. ako babasa, sabi niya, sino ang sumampa sa langit at bumaba? Alam mo kung sino yung sumampa sa langit at bumaba? Alam mo yun? Kapatid na Che, Yung alam anak. mo kung sino to? Tanong kasi to
Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Ano sagot, kapatid? Karunungan nga yan. Sinabi na rin ni Eddie Soriano yan. O, tapos pagdating dito, Ang karunungan ng Diyos, si Jesus ang karunungan ng Diyos, kapangyarihan at Wala naman salita ng tumututol Diyos. sa'yo, kapatid. Wala naman pong tumututol sa'yo. yung pinapaliwanag Hindi, lang ano natin. natin. Hindi, inaano natin. Ina-analysis lang Hinihimayan. natin yung ano. Hindi naman to debate, sharing lang to. Tapos sumunod naman, nang sabi dito, sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Tapos, sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Tanong to sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Yung nagtatag pala ng wakas ng lupa, sino yun? Kung sino man yun, ano ang kanyang pangalan? Sabi. At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? So, iba talaga. Dito pinapakita kasi, Kuya, para kasi sa akin, meron siyang dual nature siya. Yung pagka-Diyos niya, yung pagkatao niya. Kasi di ba pinanganak sa espiritu, galing sa espiritu at pinanganak sa laman. Di ba kay Maria? Kaya ganito. dual Yung ama, kapatid. anak, makinig kayo no, yung ama at anak, Espiritu Santo, titulo yan. Pero iba Yan, ano? sa kanyang pagiging anak, yun ang kanyang pagkatao. Iba yung kanyang pagkatao sa kanyang kapatid na pagka-Diyos. Che, ito ba Basahin mo Isaiah sinasabi 9:6, sa Kawikaan 30? Marami siyang titulo. Ano ba to? Ito ba tawag dito. Ito ba nagkatawan-tao ng Panginoong Kristo rito? Kawikaan? Oo, sa 34 na binasa natin. Nagkatawan-tao na ba ang Panginoong Kristo dyan? Kasi sa kawikaan karunungan yun, di ba? Ano dyan? Hindi ko tinatanong kung karon. Ang tinatanong ko, kasi tinatanong niya dito ano ang kanyang pangalan Yung Hindi anak, pa ano ang hindi pa. pangalan niya at ano ang pangalan ng kanyang anak. So dito, sa Old Testament, hindi pa naman nagkakatawan tao ang Panginoong Kristo Pero tinatawag na siya anak Karunungan Diba? nga yan ng Diyos. Si Kristo, Ganda siya yung sa... cute. Paano Oo, kasi- alam namin yun, bro, cute, no? Kasi Si- naka-address yung tanong sa amin ni Che para Oo. ay naano namin to Hindi nga. hinihimay. Kasi sa Papaliwanag ko sa inyo. kanila kasi walay kasi bro. Si Sa Kristo, atin pa wala isa lang. Ito no. Si Kristo, siya yung salita ng Diyos, kapangyarihan at karunungan. Isa lang yan. Kunyari, ikaw yung Diyos. Meron kang salita, meron kang kapangyarihan, karunungan. Isa ka lang. Hindi yan hiwalay sa kanyang pagka-Diyos. Yung Ama, Anak, Espiritu Santo, titulo yan. Basahin mo siya sa Isaiah 9:6. kung mabasa ko Marami siyang magkahiwalay. titulo. Kung mabasa ko Yun na nga, magkahiwalay. sinabi ko na nga sa kanila Basahin mo Isaiah 9:6. Marami siyang titulo dyan. Anak. Sino ba yung tinutukoy sa 9:6, yung ama ba o yung anak? Di kasi Basahin ito, mo nga. sapagkat sige. Pakibasa sinila mo ang nga, isang kapatid. sanggol. Ako Hindi kasi babasa. sa akin Tingnan natin Tingnan mo yung titulo niya, no? Marami siyang titulo dyan. At sandali lang, no, bago ko basahin, gusto ko lang magkaliwanagan tayo. Sino yung tinutukoy dito? Basahin mo nga, marami siyang titulo dyan. Sandali Basahin mo. nga, bago nga basahin, magkaintindihan muna tayo. Sino nga yun siya? Sino yun siya? Sino yung tinutukoy dito sa 9:6? Yung ama o yung anak? Ito, no? Nakasulat sa 9:6. Sa atin na ibinigay ang anak. Hindi, O, hindi di ba, ko nga anak siya? pinapabasa Ang tinatanong ko, Makinig ka. Sa atin na ibinigay ang isinilang ang anak. Yung anak, di ba si Jesus yon? Ang anak, isang titulo na yon. Pangalawa, tatawagin siyang kamangha-mangha, tagapayo. Pangalawang titulo. Makapangyarihang Diyos, 3 titulo. Walang hanggang Ama, 4. Prinsipe ng kapayapaan, 5. Ibig sabihin, 5 sila. Isa lang yan. Yung anak na binigay, yun ang kanyang pagkatao. hindi naman Yung yan ang tinatanong ko, itatawag kapatid. doon, ang itatawag sa kanya, Kapatid, anong itatawag kapatid, sa bata na sandali yun? lang. Ano ang Para ka itatawag namang sa Armalite, bata na yun? Anong itatawag Wala sa pang anak? tanong, kapatid. Ano ang itatawag sa anak? Teka lang, Kapatid, tita. pwede ba magtanong? Ayun nga, nandun na nga. Anong itatawag sa anak? Hindi nga, pwede bang magtanong? Yun na nga, Hindi nakasulat nga, na pwede nga bang doon. magtanong? Ano bang itatawag sa anak na yun? Sa Wala titulo pa ng nga anak, yung Hindi, anong itatawag? Balik tayo kay Tatanungin Cheche natin kasi na doon sa nakasulat.
Makapangyarihang Diyos, Bro Paulo. walang hanggang Bro Ama. Paulo. Balik tayo kay Cheche kasi ano mahirap kasi? kausap si Cute eh. Sige, I-mute mo i-mute na nyo yan si kung ano. Wait lang ha. I-mute nyo kasi magulo. Same kasi Magulo, kami basa ng ng basa. Ayaw naman magpatanong, Wait lang, ayaw wait lang. intindi Balik tayo kay tanong mo. Cheche. Maganda yung Tsaka may nire-resolve pa eh. May nire-resolve maganda pa yung ano na. Titulo Sige, nga sige. yan. Same Hindi nyo kasi Sige na, kami sige na. Wait na, lang, sige wait na, lang. titulo. Isa lang yan. Wait lang, Maxa, Ito. kasi Babasahin ko yung 9 sa isa. Akong babasa, no? Ito, ang sabi dito, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Ito, hula ito. Hindi pa ito nangyayari nung ito ay isulat ni Isayas. O, tuloy natin ha. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata at sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki. Oh, anak At siya ang dyan. pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. So wala pa sa kanya ipamamahala, maaatang pa lang, no? Ngayon, future ito. At ang kanyang pangalan, tatawagin, so future pa rin, tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ang tinutukoy dito, yung ating Panginoong Jesucristo. Ito yung magiging titulo niya. Pero kung titignan mo, puro future ito. Nung pinanganak ba si Kristo, walang hanggang Ama kagad. Hindi naman siya kagad walang hanggang Ama eh. Titulo nga yan. Kaya nga anak siya Yan. dyan. Sandali, wag ka muna sumingit. Yung kanyang pagkatao. Yung walang hanggang Ama, yun ang kanyang pagka-Diyos na walang hanggang Ama. Sige, balik Kasi tayo. yung anak hindi Kasi pinapanganak. tagapagulo ka masyado, Cute. Umalis ka muna dito, wag ka muna, mag-mute ka muna. Ang Meron tinatanong tayo kasi si na- Cheche. Huwag ka masyadong magulo. Gusto siyang tatanungin, O, hindi naman sasagot. Ano bang itatawag Igapos sa mo anak, muna yung anak uso na mo. lalaki? Oo nga, ano nga ba ang Igapos mo tatawag muna sa yung anak na uso mo. lalaki? Hindi ka Oh, huwag ano- Ito kinakausap. ang ito, tatawag sa anak na Tumahimik ka lalaki. muna. Resolve ang tanong. Tumahimik ka dyan, Cute. Hindi ka ang kinakausap. Tagapagulo ka lang dito. Kapatid na Kausap si Cheche, Cheche, makatapos sabat ka ng sabat. kapatid na Cheche, dito sa 9:6, yung bata tatawagin palang walang hanggang Ama. ano Samantalang na yung siya, Ama, kuya, prophecy prophecy na talaga siya, kuya. prophecy pa lang, siya di ba? yung Pero tignan mo yung nasa Isayas. Pakibasa nga yung Wait lang, hindi kasi ako sanay sa Bible na yan eh. Sa MBB kasi ako, kuya eh. Dito Dito tignan sa mo. akin, no, malinaw kasi sa... May papakita ko lang sa iyo yung pagkakaiba. Parehas lang kasi kayo, Jen, ni ano, di ba? Ni Cute na oneness kayo, di ba? Pareho kasi kami niya, kuya. Parehas lang sila, no? Kaya kung sumasagot si Hindi, Cute, para sa amin, iisa lang Panginoon namin, na iisa lang ang Panginoon. Kung ano yung Diyos sa all at ngayon na nagkatawang tao, siya lang din yun. Yun yung sa amin. Isa lang yung Diyos eh. Isang trono lang yung sa langit ng Diyos. Isang Bro, trono, hindi bigyan dalawang mo ako trono ng na verse, Diyos. Bo. Itong At isa lang binasa mo nakaupo sa akin doon, yung... si Jesus. Yung sinabi doon, Paano hari ng mga kung hari. mabasa ko? Paano kung mabasa ko, meron ding luklukan si Kristo. Ibig sabihin, isang trono lang ang nakaluklok doon. Tapos siya lang Hindi mag-isa nga, kung nakaluklok mabasa doon. ko nga, ang tanong ko sa iyo, kung makabasa ako na si Kristo, Nakaluklok siya sa kanan ng... nakaluklok siya. Si Kristo nakaluklok sa kanan ng Diyos. O sinong nakaluklok sa kaliwa? Basahin mo. Wala naman tayong pinag-uusapan sa kaliwa eh. Ang Oo, pinag-uusapan natin, Si Kristo ang pinag-uusapan nakaluklok sa natin, kanan sabi ng mo, Diyos. isa lang yung luklukan. Oo nga, si Kristo nakaluklok sa kanan ng Diyos. O sinong nakaupo sa kaliwa? Sagutin mo. Wala naman akong pakialam sa kaliwa eh, dahil wala naman nakasulat kung sino nakaluklok Kasi sa nga, kaliwa. ibig sabihin nakaluklok sa kanan, authority yun, kapangyarihan. Isa lang yung trono sa langit doon. Paano nakaluklok kung doon, mabasa isa ko lang si naman na Jesus. nakatayo siya sa kanan ng Diyos? Authority nga yun, kapangyarihan. Ibig sabihin, pag tumayo, kapangyarihan pa rin, authority pa rin. Nagpaulo, ganito na lang. Pamunuyo Nagpaulo para hindi magulo, ganito na Eh, lang. kasi kailangan Magdadala tayo ng time dito. 3 kailangan minutes, kasi 3 minutes. lagyan mo ng supporting Time. verse. Yung sinasabi mo. Mga brad, pakilagyan na lang ng time. 3 minutes na lang para hindi magulo.
Para lahat makalatag na mabuti. Hindi yung parang ganito eh. Bigla na lang si Cute magsasalita dyan, tapos maggulo. Eh ang kausap nyo naman dyan si Cheche. Kung gusto nyo Pepsi, isali ni Cute, maglagay muna kayo ng Tres at Pepsi, ano, Pinonote. mag-among Pepsi. Para, sino yung amon mo rito, Pepsi? Sino yung mga MCGI dito? Ayan, si Ohayot ka. Hindi kasi kami, Ano, hindi kami nakikipag-engage siya. ganun. sakit lang, kaya nyo bang lumaban ng diskusyon sa akin, ng MCGI? Dito na nga kasi, Di, wala dito kami na. interest. Nako, Pepsi, no? Wala. naduduwag pala itong mga MCGI scares na ito eh. Sige, ikaw ang matapang. Yung mga naduduwag pala itong mga to eh. Akala ko ba tama yung aral ninyo eh, bakit ayaw nyo lumaban ng Si diskusyon? Paloma, bumaba ka muna Sige, kasi sige. wala ka talagang sumatama yung target Sige, mo. sige. Kung saan Hindi, kasama mo eh, dyan, bakit natatakot kayo makipag-diskusyon? 7, hindi mo alam kung ano Eh yung bakit kayo tinatarget mo. natatakot makipag-diskusyon? Ganyan na ba kayo kabakla? Ganyan na ba kayo katuwag? Mga gago, Hindi no? ka namin patulan. Siguro naduduwag na kayo. Kaya pagmumura mo, palamura Yung ka pala aura eh. nyo, yung aura nga ninyo, ayaw na kumakot sa akin eh. Ang klase Naduduwag ka, eh, hindi yung namin aura patulan ninyo yung eh. kulang sa kaisipan. Bumaba ka na. Hindi, lumaban Wala ka pa kakalaman. Hayag wala ko yung ito. makipag-diskusyon sa akin. Ang dami mo Tayo na lang mag-diskusyon, no? Ayan na, may babasahin si Che. Tayo na lang mag-diskusyon. Pepsi, kung lalabanan ka namin. Sige. Tayo papala Tayo sa'yo. na mag-diskusyon, o hayot, kasi matapang ka naman eh. Ayan pa, babasahin mo. Kasi ni Pepsi, Bro, Pepsi. debate. Baba mo muna. Magbago ka muna. Dalawa kayo, Wala nadibaw ko kasi na. dito. Salin ka muna, Pepsi. Galing demonyo yan, ganyan. Naduduwag pala kayong mga MCGI kayo O eh. sige, Hindi. ikaw na. Ayaw nga nila Ikaw na lumaban ang eh. matapang. Ayaw nga nila lumaban. Ikaw na ang matapang. na eh. Sige na, sige na. Ito na. Basahin ko lang itong binigay Sige niya, na, Madam Che, ano, alis na pahayag. ako, duwag pala itong mga Sige. to eh. Oo Sige, na, bro. sige Pahayag, na. Porto. Ikaw na ang Sige, bro. matapang. Pahayag for two. Galit na galit sila sa dalawang apostol dahil itinuturo ng mga ito sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at yun ang katibayan na muling mabubuhay ang mga patay. Mahayag Porto ba yan? Oo. Ano to sa Revelation? Ay, sorry. Mali pala ko. Mahayag Porto. Pagkadakay na pa sa espiritu ako. Ayan na. Sa kay ano na lang. Ayan, may isang luklukang nalalagay sa langit. O, ilang At sa luklukan? ibabaw, Eh, at sa isang ibabaw trono. ng luklukan ay may isang nakaupo. O, di ba? Brad Paulo. Pwede, basahin ko lang dito sa MBB, malinaw din dito eh. At agad akong napuspos ng espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang isang nakaupo roon. Oh, Oh, si Jesus yun. Paano to? Isa lang yun. sa Revelation na to, kuya. Kasi nga, si Jesus, Kaya ibigay siya yung mo sa akin kapangyarihan. yung pinabasa mo sa akin yung sabi doon na hari ng mga hari. Yung sa Corinto ba yun? Sa Ang Corinto? mahirap kasi nito, Pwede magtanong. Brad Che, ay ang hirap kasi nito, Sis Che, yung nilalatag natin kanina, nilalampasan lang natin ang nilalampasan, yung nilalatag natin. Yun nga, yung nakaluklok siya sa kanan ng Diyos. Tapos, lilipat na naman tayo Pwede, sa ibang magtatanong ako, verse. pwede magtanong. Yung nakaluklok siya sa kanan ng Diyos, authority yun, pamumuno, Sige, kapangyarihan. magtatanong ako. Pwede magtanong, pero bago ako magtanong, pakibasa muna yung talata, tapos din ako magtatanong. Anong talata po, bro? Santiago 1:17. Santiago 1:17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Oh, yan. Yung ama na pinanggalingan ng ilaw dyan, walang pagbabago o kahit anino man ang pag-iiba. Sino yan? Ikaw, tatanungin kita, no? Pag nagsuot ka ba ng costume na unggoy, Ako nga nagtatanong magbabago ba yung pagkatao mo? Ako nagtatanong. Hindi. Sino Pag yan? nagsuot- Sino yan? Makinig ka. kapatid, tinatanong Pag nagsuot ka nga ng costume na unggoy, magbabago ba yung pagkatao mo? Magtatanong nga ako eh, di ba? Bakit ako tinatanong mo?
Oo, Sino tatanungin din ang kita. tinutukoy Tinatanong ka nga eh. Tauno 17 ng Santiago? Yung ama nga yan, di ba? Oh, yung ama. So yung ama pala, hindi pwede magbago. Hindi naman nagbabago yung Tinatanggap mo. Espiritu Santo niya eh. Ha? Yung kanyang espiritu eh. Kalagayang Meron espiritu, ba hindi naman nakalagay doon nagbabago yung, yun eh. yung Espiritu Santo tinutukoy? Yung ama mismo, yung being ng ama yan. Oo nga, ikaw nga, pag nagsuot ka nga ng costume na unggoy, magbabago ba yung pagkatao mo? Ako ba yung ama? Kunyari nga, nagsuot ka ng costume na unggoy, magbabago ba yung pagkatao mo? Yun ba nakalagay doon sa talata? Wrong Hindi application. magbabago yung pagkatao mo kasi nga nakasuot ka na ng costume na unggoy pero hindi ka man magbabago. Yung kanyang banal na espiritu na walang hanggan, hindi nagbabago talaga yun. Ito, susunod kong tanong. And kung nagkatawang tao, nagbago ba o hindi? Nagkatawang tao lang nanahan lang doon sa katawan na yun ng kanyang banal na espiritu na walang hanggan. Oh, so Hindi ibig nagbabago sabihin, yun. nagbago hindi. Nanahan lang siya doon, hindi kaya nga nagkatawang tao lang eh. Sino yung nanahan doon? Sino yung nanahan doon? Hindi naman nagbabago yung Sino Espiritu nga yung Santo na nanahan Diyos doon? eh. Sino? Sino yung Iniisip nanahan? mo ba, nung nagkatawang tao ang kanyang... Sino nga ang nanahan doon? Sagot. Sino yung Hindi man nanahan? nagbabago yung kanyang espiritu. Sino nga ang nanahan doon? Ang ama? Ang ama ba? Ang ama, yung kanyang banal na espiritu at ang kanyang salita. Sige. Susunod na tanong. Nung sabihin ni Kristo Question. sa Mateo 6:9, pakibasa nga. Ito ang 9. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka. O, nasaan sambahin siya nawa niyan? ako. Sandali. Okay na yan. Nasaan siya niyan? Sagot. Nasaan si Kristo nung sinabi niya yan? Nasa lupa, iba nga yung kanyang pagkatao sa kanyang pagka-Diyos. Sabi mo na Ayan, nasa lupa daw bro, nasa Akala ko lupa. hindi Alam mo, nagbabago. ang nagbago talaga sa nakasulat sa Biblia, ang nagbago yung kanyang salita. Yung salita mo, lagay mo sa radyo. Sino yung nagsasalita doon? Hindi mo naunawaan eh. Yan, sa talata. Ang kanyang Ibig salita mo yung ba nagkatawang tao sabihin, eh. ibig mo ba sabihin, yung salita niya, siya rin yun? O, kunyari, narinig mo yung salita mo sa radyo. Sino yung nagsasalita Ang doon? tinatanong ko, yung salita ng Diyos, siya rin yun. Siya rin yun, syempre, salita niya yun eh. Pati yung Paano espiritu naging niya, siya siya rin yun eh. Paano yung naging, yung salita mo, ikaw din? Paano yun? Sige nga, ipaliwanag mo nga. Kaya nga salita mo. Pag narinig mo yung salita mo sa radyo, sasabihin mo, di ba, ako yun. Ito, susunod kong tanong. Sige. Talata. Paano kung mabasa ko na magkasama sila ng Ama? Kasama ng Diyos ang Pag sinabing kanyang salita, magkasama, dalawa ba o pero isa? isa lang sila. Kasama ng Diyos ang kanyang salita, pero isa lang sila. Kasi kung ipaghihiwalay mo yan, lalabas. Pwede bang magkasama No. pero iisa lang? Kung ipaghihiwalay mo yan, lalabas, yung ama, pipe. Hindi nga, ang Iba tanong yung ko sa'yo, nagsasalita. kung pwede ba magkasama pero mag-isa lang? Oo nga, kung ipaghihiwalay mo siya, yung Diyos mo pala, saan pipe. grammar mo kinuha na yung mag-isa ay Oo may, nga. may kasama? Kung magkahiwalay sila, yung Diyos mo pala, pipe, walang salita. Iba yung nagsasalita. Bakit yung pipi ba Nung- hindi nagsasalita? Nung nagsalita yung ama, magkaroon Hindi, ng ang tanong langit. ko, ang pipi Eto, ba hindi makinig ka. nagsasalita? Makinig ka. Hindi, Nung sabi mo nagsalita kasi yung, pipi makinig ka eh. muna. Nung Ang pipi nilalang ba yan hindi lahat, nagsasalita? makinig ka. Nung nagsalita ang ama, magkaroon ng langit, magkaroon ng mundo, sino yung nagsalita doon? Ay, di ba sinabi mo na nga kung sino nagsalita? Ba't Sino nga tatanong yung mo pa sa nagsalita? akin? Nung nilikha niya yung buong daigdig, Ang magkaroon Diyos. ng kalawakan. Ang Diyos. Yung ama Ang o yung Diyos. anak? Yung ama o yung anak? Ang ama. Magkaroon Ang ama. ng, yung ama, tama, si Jesus. Kasi siya yung Ang ama salita si ng Jesus? Diyos. Siya yung salita ng Diyos. Isa lang sila. Magtatanong ako kapatid. Sabi mo, yung si Jesus, yun yung ama. Ito tanong ko. Dito sa Juan Siya yung 17, salita ng Diyos. Siya yung salita ng Kapatid, Diyos. itatanong Sinugo ng Diyos ang kanyang salita. Pero isa lang Tanong ko, yan kapatid. sila. Sabi mo si Dahil Kristo isa lang ang yung ama. Diyos na lumalang. Sabi mo si Kristo yung ama. Ito tanong ko sa 17.1. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at ang pagtingala niya ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya ama. Sino yung ama? Si Kristo ba yung ama? Ituloy Si mo. Kristo ba yung ama? Ituloy mo nga. Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. Tapos, Same ba tuloy. yung anak tsaka ama? Tuloy mo.
Hindi, dito ako nagtatanong sa uno. Ituloy mo nga. Bago tayo tumuloy. At makilala ka nila na iisang Diyos na tunay at siyang sinugo, iisa lang daw sila. Hindi sinabing, makilala ka na dalawang Diyos, pati akong sinugo mo, iisa Hindi, dito. lang yan sila. At Yung saka kung pagtingala bakit, ni Jesus. alam mo kung nung nakatingala si Sa langit, Jesus, sino ang kausap niya? Sa Sarili niya? 5, Alam mo. bro Hayes. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin. Bago siya mamatay Sino niyan ako? nagpapaluwalhati na siya bago pa ang sanlibutan na yung naging gayon. Meron na. kasi nga, Kasi kasama ako nga naman siya ng muna Ama, magtanong pero dito. isa lang yan sila. Tahimik ka muna, cute. Ako naman magtanong. O, ito tanong ko. Pakibasa nga, Brad Haisa doon sa 1:1. Sagot Sige lang, po, Bro Maxi. Lalagay ko lang yung aking talata. 1:1. Nang Ito. pasimula Nang pasimula. siya ang Sige ba? verbo. Sige, ikaw na, Brad Hayes. Sige, ikaw na, bro. At ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Ilan Tuloy ba, bro? Ayaw. ang binabanggit sa talata? Isa o dalawa? Isa lang yan, ng pasimula, siya ang Hindi, ang salita, tinatanong di ba? ko. Ba't tayo sumagot ng Isa lang. Cute? Isa lang o dalawa? Ilan ang binabanggit sa Yung talata? verbo dyan, salita. Isa o dalawa? Ito. Yung verbo dyan, salita yan. Sige, basahin mo sa ibang salin. Nang pasimula, siya ang salita. Di ba Wala kaming Jesus yung tutal salita? kapatid. Salita Sinong- yun. Wala kami Sinong mas tungkol nauna? doon. Saglit lang. Para tayo, Basahin mo maayos. siya, yung nang pasimula Sa siya ang salita. talata. Basahin mo yun. Saglit lang. Huwag ka muna salita. Ang sabi sa talata, nang pasimula siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Doon sa ikalawang sugnay, ilan ang tinutukoy? Dalawa o isa? Salita Ikalawang nga sugnay. yan. Ang tamang Tinatanong ko, liwanag dyan, nang ulitin ko, pasimula walang siya ang salita, kasama ng Diyos. Objection muna. Sumagot ka sa muna. tanong, sumagot ka sa tanong. Uulitin ko minsan pa. Lihis eh. Sabi sa talata, nang pasimula siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Sa ikalawang sugnay, tanong, ilan ang tinutukoy o binabanggit? O dalawa? So ngayon, yung Diyos mo dalawa. Dalawang Diyos ang Bira. sinasama Ikaw mo. ang Sagot lang. So ngayon nga, yung Diyos mo dalawa. Tinatanong ka nga, Hindi, kapatid. sagot muna. Oo Sagot ka nga, lang. yung Diyos mo nga dalawa. Sagot ka lang. Yung Diyos mo nga Oo, sagot dalawa. ka lang. Ilan ang Diyos mo? Sagot lang. Hindi, saglit Ilan lang, ang sagot Diyos na lang. sinasamba mo? Sagot Dalawa lang o isa? muna. ka lang, Hindi, sagot. hindi. Ilan nga ang Mute Diyos muna na ito. sinasamba mo? Sagot ka lang nga. Dalawa o isa? Sige, mamaya sasagutin namin yan. Sige. Ilan nga ang Sorry. Diyos na sinasamba mo? Dalawa Yung o tanong isa? muna namin. Huwag ka muna magtanong kasi nagtatanong kami. Ilan nga Sige, yung Diyos na sasagutin. sinasamba Hindi mo? nyo Dalawa o isa? Mahirap Ikyot, kausap to. nagkakalat na ng chismis, oh. Balik tayo kay tanong ko Cheche. ulit. Ayaw eh. Balik tayo kay Cheche. Ayos sa Tanong ko ulit. Basahin mo sa MBB, Che. Naiipit, eh. Sa Oh, MBB. saglit. Para maunawaan mo yung verbo na yan. Ano ba yung verbo na yan? Sige, MBB. O sige, MBB. Sige, partida. MBB, Na-download pa ako, bro eh. Para malaman mo kung ano yung verbo na yan. Sige, Meron ka ba partida. dyan, bro, Maxi? Magda-download pa ako eh. MBB. Wala eh. Ayan na. Wala. Wala ako, bro eh. Sige, sila ano yun mo. Sige na ako magbasa, ano. Ayun, sige si Ate Che. Yung... Yung uno-uno daw po, ng 1.
Sa MBB. Binibigyan ko na ng partida yung kabila ha. MBB daw. Sige, latag. Meron bang translation ng MBB na pwede nating mababasa? Kasi itong ating kausap hindi sumasagot kapag yung talata nakalatag na sa kanya. Eto kapatid, eto. Sige. Ayan. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Okay, O, di tanong. ba? Yan ang verbo. Tanong. Saglit. Tanong. Sa ikalawang sugnay sa MBB, ilan ang binabanggit sa talata? Isa o dalawa? Yung salita ng Diyos, hindi magkahiwalay yan. Nang pasimula, naroon ng salita. MBB na yan. Ulit. Ang salita, sumasa Diyos. Ano yung mas nauna? Yung salita o yung sumasa yung Diyos? Ano yung mas nauna dyan? Ulit. Anong mas nauna? Yung salita o yung Diyos? Ano yung nang pasimula? Nilatag ko na yung Tumagot ka nga. MBB mo. Tumagot ka nga. Sino yung pasimula? Yung salita o yung Diyos? Moderator. Ako ang nagtatanong. Batay Oo doon nga. sa Ano nga MBB. ang sino nga nauna? Sinong mas nauna? Yung salita o yung sumasa Diyos? Ako ang nagtatanong, hindi ako ang sasagot. Sasagot ka lang. Hindi tayo magkakaintindihan kapatid. Kung tinatanong ka, tatanong ka din. Oo. Wag mo ako. Sino nga ang mas nauna? Yung salita o yung sumasa Tinatanong ka Diyos? pa nga bro. Wala, balik tayo kay Che. Ayaw naman pala makipag-argumento nito eh. Naipit. Wala tayong may... Sino nga ang mas nauna? Yung salita o yung sumasa Diyos? Sinong mas nauna? Yung ama o yung anak? Ito, tatanungin kita. Sinong mas nauna? Yung ama o yung anak? Adi, tinatanggap mo magkaiba. Kasi nagtatanong ka kung sino mas nauna eh. Wow. Saglit Hindi lang. tinatanggap mo magkaiba. Sino nga ang mas nauna? Sabihin, Kaya nga, Yung salita o yung sumasa Diyos? tinatanggap mo ba na magkaiba sila dahil tinatanong mo kung sino nauna sa kanila eh. Dahil kung hindi naman pala sila magkaiba, ba't magtatanong Sige. ka kung sino Ako nauna? naman na magtatanong. Saglit lang. Pwede ba ako magtanong? Nauna, ito makinig ka no, mas nauna yung ama. Yung salita na si Jesus nang pasimula naroon ng salita. Ang nauna yung ama, yung salita na si Jesus. Maliwanag ba? Wala nang pinagbasehan Ang mas nauna yung ama, yung salita, si Jesus. Tumahimik ka muna, Kyot. Isa lang yan sila. Kung Tumahimik ka muna, ipaghihiwalay mo yung salita at ang Diyos, lalabas yung Diyos ama mo, pipi. Yot, tagot sa tanong ano mo yung sagot ko. Sagutin mo. Kung ipaghihiwalay mo ang salita at ang Diyos, yung Diyos mo, pipi, iba yung nagsasalita. Isa lang yan sila. Kung mabasa ko ba na yung salita dyan, pangalan. Ha? Kung mabasa ko pangalan yan. Yung verbo na yan, pangalan yan. Kasi nga, magkakatawan tao ang kanyang Hindi, salita. ang tanong Kaya ko nga sa'yo, bigli ang tanong ko yung sa'yo, salita sagutin mo. dyan. Eh di ibig mo sabihin, yung salita yung ama. Dito, wala ka naman binibigay. So yung salita yung ama yon. Puro kwento. Siya yun, salita niya yun eh. Kaya nga yung salita, yun yung ama. Oo nga, sinong mas O nauna? ngayon, yung bang ama pwedeng magkaroon ng pagbabago sa kanya? Yung kanyang salita ang nagkatawang tao. Eh di ba sabi mo nga yung Parang ama nga yung ganito salita? nga, yung salita mo, lagay mo sa radyo. Sino Hindi, nagsasalita ang sabi mo yung salita, yun yung ama. Di ba? Yun. Salita niya O yun ngayon, eh. ang tanong ko, kung yung salita yung ama, pwede bang magbago yung ama? Hindi naman nagbabago yung ama. Yung salita nga niya, nagkatawang tao. Di ba Yung sabi salita mo nga yung lagay mo salita sa siya radyo. nga yung ama? Ano ba talaga Ikaw. yung status Hindi mo? nagbago na.
Eh di nagbago Isang na. mo, lagay mo sa radyo. Ang espiritu hindi magbabago yan. Hindi naman ang nagbabago yun eh. sabi mo kasi, yung salita, yun yung ama. Eh, di ba yung ama, walang pagbabago sa kanya? Hindi naman magbabago ang kanyang banal na espiritu na walang hanggan. Kaya Nananahan nga, lang siya hindi nga doon. magbabago. Pero sabi mo, Nananahan yung lang ama, siya siya yung doon. salita. Di ba, sabi mo? Nananahan lang siya sa atin. Hindi, Hindi nagbabago yung Diyos. Ang sabi mo kasi, yung ama, siya yung salita. Hindi naman nagbago, nadagdagan nga eh. Hindi yun Nagkaroon ang ng laman. tinatanong ko. Hindi ko tinatanong. Hindi yung tanong ko. Yung espiritu Eh nadagdagan, kung mabasa ko, nagkaroon ng laman. nagbago. Kung mabasa ko, nagbago Nadagdagan yung na. salita, tatanggapin mo, mali ka. Hindi ka nagbabago yung Diyos na espiritu. Eh, hindi nga eh. Diba sabi mo yung ama, yun yung Nananahan salita? lang siya dun sa anak. Nananahan siya dun. Ah, pero Ang Isa yung, lang, buong isa kapuspusan lang ng yun pagka-Diyos, eh. nananahan sa Kanya. Isa Hindi lang sinabi yun eh. ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, naging laman. kaya nga. Eh, pero yung salita, yun yung ama. Nananahan lang siya doon. Hindi yun ang tinatanong ko. Yung Ang tinatanong ko sa'yo, kasi yung salita, hindi pa nagkakatawan tao, salita pa lang, di ba? Yun yung ama. Partaker yan, Oo. partaker. Ako naman. Isa lang. Pwede ba ako magtanong, Cute? Magkabahagi yan. Ako muna. Sige, ito. Brad Heiss, i-flash mo nga yung Isaias 46:9 Gs. Nabasahin ko Ito. Sige, flash mo muna. Isaias 46:9 Gs. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Walang gaya saan? Sa Gis tayo. Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Yun daw siya, yung Diyos na walang gaya niya. Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Agree ka ba dito, Brad Cute? Ang Diyos daw nagpapahayag ng mga wakas mula sa pasimula. O bakit? Tama naman yan. Tama. So ngayon, sinabi niya, walang Diyos na gaya ko. Ilan siya? Hindi. Isa lang. Teka lang. Walang Diyos Ilan na gaya niya. Na Pambihira May tong definition tinatanong. May definition. Wag nyo, ito kaya nga nililinaw ko na sa Tatanong din siya. Walang Diyos. Liban sa akin, ako'y Diyos, wala nang iba. Liban sa Hindi- akin. O ilan? hindi- Ilan ang Diyos? Hindi walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Walang gaya niya na Liban na sa nagpa- akin. Ilan yung akin? Na Ilan yung akin? nagpapahayag. Ilan yung akin? Paano Ilan kung yung may... akin? Muna, sige. Ilan Paano yung kung may... akin? Matatapos ang tanong mo niyan, bro. Hindi. Teka lang. Yung punto ko muna. Yung definition dito ng ako'y Diyos at walang gaya ko, na walang gaya niya saan? Liban sa Diyos, akin. na Hindi nagpapahayag yan. ng wakas mula sa pasimula. Sinako agree ka doon. mo yung sarili mo dyan eh. May kagaya yan eh. Hindi. Sige. Sinako mo yung sarili mo dyan eh. Liban sa akin. Ilan yung akin? Hindi. Liban sa akin, wala nang ibang Kino-confirm Diyos. ko sa iyo yung Gis na nagpapahayag ng wakas ng simula ng lupa. Agree ka ba doon? Okay, ilagay mo nga siya sa Santiago 2:19. Yung kaninang binigay ko sa'yo. Teka muna, agree ka muna ba doon sa Gis? Siya lang yung Diyos na walang gaya niya na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Agree ka Siya naman doon? nagpapahayag doon eh. Salita niya si Kristo eh. Tama ka. Ang salita ay Tama Diyos. ka. Sino ba yung Diyos na salita? Di ba si Kristo? Ang Agree ka salita nga ay ba? Diyos, di ba? Agree ka ba na ang Diyos, siya yung walang gaya na Diyos na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula? Siya Agree nga, ka ba? kasi nga, siya ay salita ng Diyos. Si Kristo ito, di ba si Jesus? 19. Sige. Santiago 2:19 ng 2:19. Santiago. Sumasampalataya ka
na ang Diyos ay iisa. Ituloy Isa mo. lang pala ang Diyos eh. Ituloy mo. Di ba? Teka lang, di pa ako tapos doon sa ano ko Ituloy mo, ituloy mo Sa pa. argumento ko eh. Ituloy mo May pa. argumento pa ako eh. Masama kung itutuloy natin, may matatamaan. Baka may matamaan eh. Ay, teka, magulo. Magulo. Itutuloy pa ba natin yun? Baka may matamaan. Tatanungin ka din eh. Di matatapos Mabuti yung naman. O sige, si ano na lang ako usapin ko, si Sis Che. O kaya si Brad Paulo. Brad Paulo, sundan mo na lang ako dito sa ano ko. Dito, sinasabi na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Ngayon, may magtatanong sa Mateo 24:3. Paki-plus nga, Mateo 24:3. Ang sabi dito, at samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. Ikoma natin sa 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Ayun. Case closed. Yung pala yung Diyos na ano na yun. Kaya pala hindi nasagot ni Kristo. Ang sinabi lang ni Kristo, ama lang ang nakakaalam. Kaya hindi magkaiba talaga. Kahit ang anak, hindi alam. Alam nga, paano? Kasi yung ama nasa anak eh. Alam niya pala, ba't sinabing hindi niya alam? Alam niya pala, ba't sinabi niya hindi niya alam? So, ibig sabihin yung Kristo niya sinungaling? Ay, oo nga, no? Masama yun, Brad. Alam niya pala, tapos sinabing hindi niya alam. Yung sinungaling. Nagsasabi na walang... Iba nga yung kanyang pagka-Diyos sa kanyang pagkatao. At Hindi iba yung na mga yung alagad, kanyang pagkatao. yung mga alagad pala dito pinagsisinungalingan ni Kristo, no? Masamang implikasyon yun. Basahin mo sa 121:17. Hindi, dito tayo sa Mateo 24. Basahin mo 121:17. Kunin natin yung konteksto na nag-uusap sila, pinagsinungalingan niya yung mga alagad. Hindi, nandito tayo sa magkausap yung mga alagad at si Kristo. Oo nga, ako naman yung talata magbibigay. Anong sense yung magsisinungaling siya doon sa mga alagad? Ako naman yung talata magbibigay. Ako naman yung talata magbibigay. 121:17. Okay na. Okay na, kapatid na Maxi. Walagyan mo na sa 121:17. Sinungaling yung Kristo nila. Ang ama lamang pala nakakaalam. 17. Sige. Case closed na, nasa ako na eh. Oo. Ilagay mo na sa 121:17. Yung Kristo nila sinungaling. Sinungaling pa yung 121:17. Yun mo sinabi, hindi alam. Tapos sabi, alam. May sagot dyan. Maghintay ka. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak na Juan. Ito ba yun? 21:19? Oo. Mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ako. At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng mga bagay. alam po ninyo ang mga Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng mga bagay. Alam pala niya ang lahat ng mga bagay Alam mo na iniibig kita. Pinaubaya niya yun kasi nga iba yung kanyang pagkatao sa kanyang pagka-Diyos. Magkaiba yung kanyang pagkatao bilang anak sa kanyang pagka-Diyos na walang hanggang ama. Sa kanyang pagkatao, hindi siya Diyos. Sa kanyang pagkatao, hindi siya Diyos. Sa kanyang pagka-Diyos, hindi siya tao. Dual nature siya pero magkaibang kalagayan. Yung sinabi ba sa kanya ng talata na hindi na ama lang ang nakakaalam? Alam ba niya o hindi? Ayan naman, sinabi sabi mo na. dual nature siya? Alam, sa kanyang pagka-Diyos, alam niya. Kaya nga sinabi, alam mo ang lahat ng mga bagay. Tama ba yung sinabi mo na tintindigan mo yun, dual nature siya? Sa kanyang Dual pagka-Diyos, nature si hindi siya tao. Jesus. At sa kanyang pagkatao, hindi siya Diyos. Dual nature siya. Oo. Tinatanggap mo yun? Tinatanggap mo yun? Dual nature siya? Dual nature si Jesus. Iba nga yung kanyang pagkatao bilang anak sa kanyang pagka-Diyos na walang hanggang ama. Kaya may anak at may Yung ama. ama ba may pagbabago?
Meron bang dual nature yung ama? Nagbago nga yung kanyang salita, sinugo niya, Hindi, ang pero tanong siya ko, din yung ama yun. ba? Yung Sa ama kanyang ba? pagka-Diyos, siya Yung yun. Siya ama ba din may yun. dual nature? Meron na wala? Yung kanyang salita, Ang nagkatawang tinatanong ko tao. nga yung ama. Pero siya din yun. Siya rin yung Kaliwa salita sumagot niya? eh. Oo, salita niya yun eh. Pati yung espiritu niya, siya rin yun. Kaya nga ang salita at ang Espiritu Santo di lalabas ay sinungaling iisa. si Santiago. Dahil sabi niya, yung ama, walang anino ng pag-iiba. 157. Basahin mo yung 157. Hindi nga, Ilan yung sinungaling nga si tatlo na yun? Santiago. Basahin mo nga sa 157. Bibili ang sasagot. 157 Tanong mo ba yun? kay Cute. 157. Ito. Sumagot ang may sakit. Ito ba yon? Ay, yung iba yata yun. Hindi pala. Ay, klaruhin mo. 1. 175 yata. Nakalimutan ko na. 175. Sige. Okay. 175. Maging ang mga kapatid ni Jesus. Ito ba yon? Hindi rin yan. Ako po. Nung talata yun, yung may talata na ano, yung may tatlong nagpapatotoo sa langit. Unang Juan. Unang Juan 5. Alam na nila yun. May tatlong nagpapatotoo sa langit. Ang anak ba o salita? Ang salita at ang espiritu at ang ama. At ang tatlong ito ay tatlo. Ilan? Ang tatlong ito ay iisa lang. Hindi sinabing ang tatlong ito Basahin nagkakaisa. nga kung gano'n na nakasulat. Tignan mo nga. Pakibasa nga. Okay. Yung talata yun, bro. Tatlo. Tignan nga natin kung ano. Sige, unang Talata, bro. Unang 1, 5, 7, 8. Tatlo ang nagpapatotoo sa langit. Ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo. At ang tatlong ito ay isa at mayroong tatlong nagpapatotoo sa lupa. Ang Espiritu at ang tubig at ang dugo. At ang tatlong ito ay nagkakaisa. At kung walang nakasulat sa Biblia ninyong ganito, ay maling salin yung Biblia nyo. Tama yung Biblia namin. Paano mo napatunayang mali? Siyempre, King King James yung sa inyo, itong sa amin. Sa Katolik ito Katoliko. Nakasulat ba sa Greek, sa lumang manuskrito yung minabasa niya? Siyempre, kasi yung sa Katoliko, galing sa Greek yan Napakaliwanag kasi nga, isa lang yung Diyos. Kahit nga yung demonyo, kahit nga yung mga demonyo nagsisimpalataya, isa lang din yung Diyos, daig pa kayo ng demonyo. Kasi nga Doon sa naluloko binasa kayo. mo ba, ilan ba yung sa binasa mo? Isa o tatlo? Marami tayong basketball updates. Wala yan. Yung sa binasa, tatlo ba o isa? Ilan yung tatlo na yun? Yung tatlo, Isa. naging isa. Yung tatlo, naging isa. Kung mabasa ko dito sa Biblia ko, nagkakaisa. Mali nga ang salin mo, kasi King James yan. Hindi, kailangan sino bang mas matanda? Yung Oo. doon tayo, Kung Yung ano Katoliko. Yung Hindi, Katoliko, yung- mas matanda. Hindi, Paano yung mas King James matanda yung nyo, Katoliko? galing USA yan King James nyo. Hindi naman galing sa but Roma yan. Hindi, yung pagkakasalin. Yung Mali nga yung pagkakasalin na pinag-uusapan. mali nga yung salin nyo kasi yung salin nyo nasa Amerika. Mali tayo dyan. Ito sa Roma. Saan ba mong tunay? Roma o sa Amerika? Sa Amerika yung sa inyong Biblia nyo Doon ka pa sa Roma bumase yung nagpapako kay Kristo Sige nga, basahin mo nga dyan sa yung Roma basahin sa mo nga Greek dyan sa galing yan Pakibasa mo nga dyan sa MBB yung Santiago 1:17. Sige, Santiago. Santiago. Andali. Busy para sa barangay. Masyado kasing makapal itong Biblia ko. Di ko Sige. Handa naman kami maghintay I-post mo dyan, tignan natin kung ano nakasulat. Santiago. Santiago. 1:17. Tingnan ko muna yung pahina. Saan ba dito ng Santiago? Tapos ilabas mo dyan, mas maganda ilabas mo yung yung binabasa niya. Para makita natin kung totoo yung binabasa niya o hindi. 295. Ayan bro, MBB. Ayan, sige. Ayan pala
O, ano mo, ipalakihin mo. Ayan na Hindi yan. ko ano bro. Hindi ko Ah, na sige. bro eh. O, sige, pakibasa kung ano nakalagay Ang dyan. Sige, Hais. Basahin mo na lang. O, nawala ka, Hais. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. O, hindi pala bahagya- nagbabago eh. Hindi naman talaga nagbabago. Paano Example nga nagkatawan tao yan. kung hindi nagbago? Oo nga. Kung ikaw ba nagsuot ka ng costume, nagbago ba yung pagkatao mo? Hindi. Ang tinatanong Ah. kung nagbago ba nung yung ba nagkatawan tao nagbago hindi? Yan yung Nadagdagan example. nga eh. Nadagdagan pa nga eh. Eh di nagbago. Hindi ikaw ba nag-costume ng unggoy? Naging unggoy ka ba talaga? Pag ikaw nag-costume ng unggoy, naging unggoy ka ba talaga? Nagbago eh. Oo nga, pag nag-costume ka nga ng unggoy, naging unggoy ka ba talaga? Hindi. O, Hindi hindi ka siya magbabago? pwede mag-costume, no? Kasi hindi nga siya pwede magbago eh. Ba't magko-costume Kaya siya? nga, nagkatawang tao lang. Eh di Nagkatawang nagbago tao nga kung lang. nagkatawang tao, nagbago. Pero yung kanyang banal na espiritu na walang hanggan, Oo hindi nga, magbabago eh, yun. Yung bang nagkatawang tao, nagbago o hindi? Nagbago. Ikaw nga, kung nagsuot ka nga ng costume na unggoy, nagbago ba Hindi, yung ang pagkatao mo? tinatanong ko, hindi unggoy. Unggoy ka ba? Oo nga, yun nga example eh. Ang Pag tinatanong nag-costume ko, ka nga ng unggoy, naging unggoy ka ba nung magkatawang talaga? tao siya, nagbago ba ang kanyang anyo o hindi? Oo nga, pag nagsuot ka ba ng unggoy-unggoyan, naging Nung unggoy ka ba masumpungan sa talaga? saan yung tao, nung masumpungan sa saan yung tao, Nanahan lang siya ang ibig doon, mong sabihin, nananahan lang siya doon sa kanyang pagkatao, yung kanyang pagka-Diyos, nananahan sa kanya. Kolosas 2:9. Sapagkat sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng kanyang kaya nga, pagka-Diyos. nagbago siya o Ayon hindi? sa laman. Nagbago hindi? Nananahan. Iba yung nananahan sa Sino yung das tinatahanan. 9? Sino yung Basahin mo sa Kapag Kolosas nananahan sa'yo, 2:9. ha? Kolosas 2:9, basahin mo. Ito na lang para mas madali. Si Kristo ba anak ng Diyos? Basahin mo muna yung Kolosas Yes, 2:9. sandali. Wala akong wala akong magandang balita Sige, eh. sapagkat kanya nananahan ng buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Oh, di ba, nananahan? Sa laman. Oh, di ba? yan. Ayon sa laman. Nabasa na. Nananahan Ito na nga lang yung siya tanong ko. doon. Bro, Ito mute tanong lang ko ako. kayo. Bro. Person para ako, bro. Mute lang ako. Ito tanong ko. Si Kristo ba anak ng Diyos? Sa kanyang pagkatao, anak Ang siya. tanong ko, Sa kanyang si Kristo pagka-Diyos, ba yun anak ang ng Diyos? tinatawag na Ama. Ha? Anak siya sa kanyang pagkatao, anak siya. Anak siya ng Diyos? Sa kanyang pagkatao, anak siya ng Diyos. Hindi, yung hindi pagkatao. Sabi mo, nananahan sa kanya yung pagka-Diyos eh. Dual nature nga siya. Sa kanyang pagkatao, Eh kung dual anak siya nature, ng di Diyos. nagbago nga. Hindi nga Ano ka ba naman sa ka ba nag-aral? Dual nature eh. Nagbago yun. Yung kanyang pagka-Diyos na walang hanggang Ama, Kaya hindi nga, nagbabago pagka yun. sinabing dual nature, nagbago hindi. Nagbago yun, brad. Dalawang Linaw ano eh. nun. Oh. Dual nature eh. Hindi nga nagbago. Sinako Ito, mo yung sarili mo doon. Cute ah. ito. Mali Basahin ka. mo na Ang sarili mo. Double nature. Sige, Hindi 2:9, nagbago. 2:9. Ito. Kuha ka ng blade. Kuha ka ng blade. Parang Butasin ano, mo. parang nag-split. Parang gano'n, no? Ito, No, 2:9. Brad Pao. Basahin ko ng 2:9, no? Eh di, nagbago yun. Hindi nga nagbago siyempre. eh. Yung Dual Hindi, nature kalikasan. eh. nag-split eh. Hindi nga, binasa ko na yung Hindi Kolosas nga 2:9. Hindi, dual Yung nature Kolosas nga 2:9, eh. hindi mo pa nabasa? Dual nga Hindi eh. mo pa naintindihan? Kahit nga ano, kahit nga at Tinatahanan ni nga Anino, ng walang kanyang- pagbabago. At sinabi ba Nananahan lang dual doon. nature, nagbago hindi? Hindi nagbago. Nananahan lang doon. Nagano lang. Diba? Oo. Ayun na, Kolosas 2:9. Alam mo ba ibig sabihin ng dual nature? Alam mo ba ibig sabihin ng dual nature? Kolosas 2:9, sapagkat ang sa tanong kanya ko, alam mo ba ang ibig sabihin ng nananahan dual lang siya nature? doon, hindi man siya Sagot ka sa nagbago. dual nature na sinasabi mo kasi kailangan nating ano yun. sabi mo Kolosas eh. 2:9 nga, Hindi. Hindi, Kolosas ang tinatanong 2:9 ko, ang tinatanong ko sa'yo, nananahan sa kanya, Yung dual iba yung nature. so pag nananahan. dual nature ba? Hindi naman Nagbago, nagbago. hindi?
Hindi man nagbago? nagbago, Colossus 2:9. Hindi nagbago. Eh di dapat Sapagkat wala sa siyang, kanya, wala siyang katawan nananahan. lupa Iba dapat. yung nananahan. Dual ni. Ang Hindi buong nga eh, dual eh. pagka-Diyos. Pwede ba naman Dual dual pala. nature pero hindi naman pala nagbago? Colossus 2:9 nga eh. may Nananahan nakalagay ba ko sa- ng buong sa- pagka-Diyos. sige, Hindi sinta naman kita nagbago yung Diyos. May nakalagay Hindi. ba dyan sa Colossus, Nagbago ba? ano? Oh. Ha? Sige, si Brad pa. May nakalagay ba dyan dual Yan nature? ang Colossus 2:9 eh. O kaya nga, Nananahan doon eh. Wala ito. Iba yung Oo nga, nananahan. ang tinatanong Hindi sa'yo, naman sabi nagbago mo, yun eh. dual ang nature niya. Yung bang dual nature, nagbago o hindi? Pag dual nature siya. O kaya nga, nagbago yun o Diba? hindi? May panglabas na katauhan at may pangloob na katauhan. Oo, Ayun, may edi- panglabas na katauhan, may pangloob na katauhan. Kaya nga, Hindi naman nagbago yung kanyang banal na espiritu na walang hanggan eh. Hindi Yung naman Diyos ay tinatanong espiritu. yung banal na espiritu. Ang tinatanong, nung sabi mo, dual nature siya, ay nagbago ba siya o hindi? Hindi, tinatanggap mo ba ang Diyos ay espiritu? Sinong Diyos? Yung Ama, ang Diyos ay espiritu, tinatanggap mo ba? Diyos Ama, espiritu Oo. yun. Kahit nga yung, nagbabago ba yun? yung anak, espiritu rin yun eh. Oo, nagbabago yun? O hindi? Yung Ama, hindi nagbabago, pero yung anak nagbabago. Nagkatawan tao nga eh. Yung Hindi nagbago. espiritu, nagbabago ba? Yung Diyos na espiritu, yung Ama, nagbabago ba? O hindi? Sasagot ako Ang tanong mo, yung Ama. Ang sitas, ang sabi, hindi nagbabago. Yun ang sagot ko. Anong susunod mong tanong? O ano ba yung kalagayan ng Ama? Espiritu o tao? Yung kalagayan ng Ama, espiritu yun at hindi pwede magkatawan tao yun. O nagbabago ba? Hindi nagbabago. O pag nagkatawan tao siya, pag pumasok siya sa tao, nagbago ba siya nun? Hindi siya nang Oo, pwede hindi pala siya pwede eh. magkatawan tao. O ikaw yung Hindi nga siya nagsabi, pwede ikaw nagsabi magkatawan sa tao, yun bunga ang sagot mo. ko eh. Ha? Pag nanahan ba dun yung espiritu niya sa tao, nagbago ba o hindi? Alin ang nagbago? Yung Ama na espiritu, pag nanahan sa tao, nagbago ba siya o hindi? Hindi siya nagbabago. O hindi pala eh, ganun Yung yun Ama eh. hindi nagbabago. Ha? Sinako mo yung sarili mo. Hindi. Sumasagot lang ako sa Hindi tanong pala mo. Ano nagbabago sinako niya? eh. Ha? Hindi naman pala Kasi nga, nagbabago eh. Wala Ayun naman na. pagbabago siya eh. Di ba? Kahit Di ba? saan sa Ikaw na manahan, sumagot hindi- sa sarili mo. Wala siyang Eh, pagbabago. pero hindi ko sinasabing dual siya. Dual nga. Hindi, paano naging dual yun? Sumasa atin ng Diyos, dual na siya. Ibig sabihin, Diyos na rin tayo, ganun ba? Yung nananahan sa atin ng Hindi. Diyos. O kaya nga, kung nananahan Marwen, sa atin ng Diyos, Marwen. ibig sabihin, Ito yung paano tanong, yun? Maxi, Maxi, yung pagka-Diyos ba ni Kristo nagbabago? Hindi. Yung pagka-Diyos niya ba nagbabago? Hindi. Bokya. No comment. No comment. Yun naman pala. No comment na lang tayo. Sige, yan na lang. Wala, hindi makasagot eh, di ba? Sinagot niya yung sarili niyang tanong. Kaya nga eh. Binigay ko sa kanya yung tanong, yung mga sagot ko kapatid, sa kanya ko ganito, pinatanong. Tandaan natin, no? Kasi hindi naman po pwede na ang Biblia mali. Ang sabi ng Biblia, yung Ama, kahit anino, biro mo, kahit anino niya, hindi nagbabago. Hindi nga nagbabago, kaya nga nananahan lang doon sa kanyang pagkatao. Colossus Ano ba yung 2:9. nanahan doon sa ano ba yung nanahan doon sa katawan? Yung Ama o yung anak? Yung Ama yun, yung kanyang buong pagka-Diyos, kaya nga buong pagka-Diyos. Hindi ba kasama yung Ama sa buong pagka-Diyos? Kung mabasa ko na ang nanahan doon hindi yung Ama kundi yung anak, tatanggapin mo mali ka. So showdown. ngayon, Showdown. nakasulat ba doon na Hebreo yung anak yan. yun? Babasahin ko. Lagot ka niyan. Babasa ako. Mamaya na, pag-isipin mo muna sa Kiyot. Ano? Babasahin Pag-isipin ko. mo muna sa Kiyot. Hebreo 5. Ang nanahan doon, hindi yung Ama, kundi yung anak. Tatanggapin mo, mali ka. Sige, basahin mo. Kaya, di ba kung basahin? Kailan mo showdown? Ipabasa mo Doon sa Tatanggapin mo, Colossus mali ka. 2:9? Doon sa Colossus 2:9? Hebreo. Doon sa Babasa. Colossus 2:9? Ipabasa mo. Hebreo ano ngayon, Marwin? Nasa Hebreo 5 yun.
Sa Colossus 2:9. Hebreo Gis ba? Hebreo Gis 5. Sa Colossus 2:9 daw, yung nandoon daw doon, yung anak. Hindi Colossus, Hebreo. Yung sinabi ko kanina sa Colossus 2:9. Ipabasa mo, babasagin natin. Sige. Kukuha lang ako ng salamin ha, para mas markan ka. Hebreo Gis 5 yan, hanggang 7. Or hanggang, tama, hanggang, Tignan natin hanggang kung tama, 8, hanggang kung 10. tama yung nasa isip nyo. Tignan natin, babasahin ko ha, kukunin ko lang tong salamin ko para mabasa ko. Ito. Hebreo Gis sabi dito, 5 hanggang 10. Ito sabi dito, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay ang nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. O, magkaiba o hindi? Hindi. Dating Diyos nga eh. Ay, hindi. Hindi nakuha. Ulitin ko yung basa. Patutunayan ko. Sige, ako Ngayon nandun sa magpapaliwanag katawan, dyan. hindi yung ama, kundi yung anak. Pilipos. Mayroon Hindi ba yung nakasulat ama, doon na- patutunayan ko ulit ang basa. May nakabasa ka ba doon na anak ng Diyos? Na Diyos anak? May nabasa ka ba doon na Diyos anak? Bakit yung bang Panginoong Kristo dito, hindi ba anak ng Diyos to? Oo nga, may nabasa ka ba diyang Diyos anak? Hindi. Yung espiritu niya. Bakit hindi ka ba naniniwala na yung binasa ko dito si Kristo yon? Di mo naunawaan yan. Hinubad niya yung Hindi. Ang kanyang tanong ko sa'yo. Ang tanong ko sa'yo, ang yabang mo naman para sabihin mo hindi ko naunawaan to. Ulitin ko yung basa ha. Sabi dito, magkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Di ba yung Kristo Jesus yun yung anak? Tutulan mo. Saan dyan yung sinabi mo na espiritu ng Diyos na pumasok dyan? Ito tingnan mo Espiritu ng anak ng Diyos. Saan dyan? Kasi di ba si Kristo nga ito? Di ba yung si Kristo anak ng Diyos? Gusto Saan mo dyan yung basahin ko si sinasabi mo Kristo na anak ng Diyos? nananahan sa kanya yung anak ng Diyos na Diyos? Saan dyan Ito talata nga dyan? tingnan mo Ang linaw nga tingnan mo sabi dito magkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, si Kristo Jesus na siya, bagamat nasaan yung Diyos. Yung palang si Kristo, nung nandito, nasaan yung Diyos siya. Ay hindi niya inaring isang bagay ang nararapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos. Tira mo, magkaiba. Magkaiba. Saan dyan talata, nabasa mo, yung Diyos anak, nagkatawang tao? Saan dyan? Pambira. Wala namang nakasaad dyan. Sinabi ko ba, babasahin ko, yung Diyos anak nagkatawang tao dito? Yun ba sinabi ko? Yung sinabi mo sa Colossus 2:9. Ay, may sinabi ba kung Colossus 2:9? Hindi yung ama yung nagkatawang tao, yung Diyos anak. Hindi, ulitin Sinabi ko mo sa Colossus 2:9, hindi yung ama yung pinag-uusapan nananahan. natin, yung Kundi yung nasa Diyos anak. Colossus 2:9, sandali lang, makinig ka. Yung nasa Colossus 2:9, ang sabi nyo, yung nananahan doon na Diyos ay yung ama. Isa lang yung Diyos. Sandali. Yung ama. Kaya nga, ang paniniwala nyo, yung nananahan doon sa katawang tao, yung espiritu ng ama. Di ba? Espiritu Ngayon, nga, 1:14:7 ang nakakita sa akin. Nakakita na sa Diyos anak. Sandali. Doon muna tayo sa layo ka naman ang layo 1:14 ang nakakita sa kasi akin. magkamukha yan, Nakakita na magkamukha. sa Diyos anak. Ibig sabihin ba, pag nakita mo ako, nakita mo na yung ama ko, ibig sabihin, ako na rin yung ama ko? Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Diyos anak. Hindi. Siya Ganun na ba? nga yung anak Di ba? Ganun ba? Ang nakakita sa akin, nakakita sa Diyos anak. Huwag kang lumayo. Ang pinag-uusapan natin, Colossus 2:9, ang nanahan, sabi mo yung ama. Ang sabi ko, hindi yung ama, yung anak. Ang katunayan, binasa ko, linaw Huwag mo naman sabihin na yung Jesucristo rito, hindi to anak. Ama ito. Ama ito. Ulit kang basa magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip
na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Itong Kristo Jesus na ito yung anak, hindi ito yung ama. O, ano sabi sa kanya? Na siya dito, referring kay Kristo, yung anak. Di ba? Ang sabi na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inari isang bagay nararapat pananan ang pagkapantay niya sa Diyos. Eh, di iba sa Diyos? Eh, bakit naman sasabihin yung pantay? Eh, ginagamit yung salitang pantay sa magkaibang entity. Di ba, mga kapatid? Tama ba, mga kapatid? Tama. Itaglay nga Talagang eh. hindi naunawa ni Paulo. Itaglay nga eh. Hindi na naunawa ni Paulo. Oo. Taglay nga eh. Paano, Hindi, ay, ibig sabihin. taglay nga eh. Ayun o, taglay niya ang kalikasan. Tapos sabihin mo, Kaya hindi nga ka tayo pantay. tutol na ang Panginoong Jesucristo, Diyos din. Oo, Ang Ama, Diyos kapantay nga din. siya ng ama eh. Kasi nga, alam mo kung bakit Pero kapantay? Kapantay. magkaiba. Pag sinabi bang magkapantay sila ng ama, siya rin yung ama o magkaiba sila ng ama? Kaya sinabing kapantay, hindi mo naunawaan. Alam mo kung bakit sinabing kapantay? Pera ka naman, Magkaiba ginagamit ba yung Alam mo salita ba kung bakit magkapantay sa isang entity? sinabing kapantay? Kasi nga, nasaan yung tao siya? Hindi, Iba yung kanyang pagkatao. tinutukoy doon. Iba nga yung Ito, kanyang ito. pagkatao sa kanyang Tayo sa tao. magkapantay. Babasahin Hindi mo. pumantay doon. Hindi yan Ay, yung tao, sandali. Hindi yung pumantay pagkadyo sa doon pantay yung doon. pagkatao niya. Yung Paulo, pagkadyo sa Paulo, pantay ito. doon. Hoy, hindi pagkatao. Kung itutuloy mo to Huwag sa niyo ibahin yung 8, talata, Huwag masama mo ibahin yan. yung talata, hoy. Ang pantay doon, yung pagka-Diyos, hindi yung tao tsaka Diyos, mali kayo doon. Walang ganun sa sitas. Manluloko kayo ah. taglay Meron nga pa yun. nakalagay Uli, doon basahin mo. na yung Basahin mo ulit. Ilan ang Yung tao tunay tsaka ilan yung Diyos ang ang Diyos sa pantay? sinasamba mo? Basahin mo ulit, basahin mo. Medyo tumataas po ang boses natin. Medyo... Ano kasi ito, Paulo Dalisay? Entering to the world ito. Kalma. Paulo. Hindi, Sige, sige. pagpaubayin niyo kay Entering- Brad Paulo. Kasi Pasensya binabago na niyo kasi yung nasulat. niluloko nyo kasi kami eh. Hindi Biro nga, mo, hindi, binaliktad nyo eh. Hindi, entering up to the world ito. Nung Okay, hindi pa siya okay. na, oo. Hindi, Pero tayo pasensya, dun sa pagkapantay. Pero mali yung sinabi nyo kasi. Oh. Biro nyo sabi nyo, yung pantay, yung Diyos at saka yung tao, hindi eh. Uulitin ko yung basa ha? Ulit Sige. ang basa. Sabi dito, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, si Kristo Jesus pala, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay ang nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. So, maliwanag, magkaiba. Eh kasi nga entering to the world na ito, kaya hindi na siya pumantay. Hindi niya naintindihan yung word na Kristo eh. Yung Pero Kristo, hindi- yung Christ, physical body yun, hindi mo pwedeng Hindi niyo ipantay sa Diyos yun. maintindihan yung magkapantay Kaya sa nga, Diyos Ama. alam mo yung inubad Kayo, niya, kaya nga hinubad Hindi niya mo ang pwedeng pagkapantay. ipantay Alin ba yung Hinubad pantay niya ang doon? pagka-Diyos. Alin ba yung Kaya pantay nga hinubad doon? niya eh. Yung Alin ba taglay. yung Hindi mo naintindihan yung talata. Ibig ulitin sabihin mo ng ulit, hinubad niya ang basahin. Alin yung pagkapantay, pantay hinubad doon? niya ang Sige nga, pagka-Diyos. sige nga. Kung kayo nakaintindi, alin ang pinagpantay doon? Yung taglay na kalikasan, yun ang kapantay. Oo. Anong Kaya kalikasan yun? Anong Kaya kalikasan yun? sinabing hinubad niya ang Yung pagka-Diyos pagkapantay, niya, yung hinubad pantay. niya ang Yung pagka-Diyos niya, pagka-Diyos kanino niya. kapantay? Sa Diyos. Yung pagka-Diyos yun pala. niya, pantay sa Diyos. Pagka sinabi mo yung pagka-Diyos ni Kristo, pantay sa Diyos, ilan na yon? Isa lang. Hinubad nga niya. Isa lang. Uy, Diyos may Diyos pinagpapantayan nga Ginagamit eh. ba yung salitang pantay sa isang entity? Eh, ginagamit. Sagot. Oo. Ha? Paano? Paano? Sige Sige, nga. bigyan mo kami. Ha? Ha? Bigyan mo kami Pantay? ng Sige, magbigay ka ng halimbawa. isang object lang Pantay, isang na entity lang. pantay. Sige. Yung Diyos, kapantay siya sa Diyos. O, di ba? Pantay. Hindi. Ilan na yon? Ilan yun? Ilan yun? Ilang Isa Diyos lang. na yun? Ilang Isa Diyos lang. yun? Isa lang. Ha? Oo. Hinubad nga Kalokohan yung, yun, kalokohan ibig sabihin yun. ng hinubad ng pagkapantay, ito no, ang ibig sabihin ng hinubad niya ang pagkapantay, hinubad niya nga yung kanyang pagka-Diyos. Hindi, hinubad ba yung pagka-Diyos o yung Mag-anyong pagkapantay alipin lang? nga eh. Nauhubad ba yung pagka-Diyos? Sige bro, Ilipin, may sasabihin ka. Hinubad nga yung pagka-Diyos eh. Kaya nga hinubad niya yung pagkapantay niya. May setup. Ano ba ang Para hinubad? hindi Yung pagka-Diyos o naglalabo-labo. pagkapantay Parang sa ganito Diyos? yan no, hinubad ko ang pagkapantay ko sa Diyos kasi hindi ako Diyos dito. Hindi. Ang tanong ko sa iyo, Hinubad ko ito. ang aking pagka-Diyos. Ano ba nakasulat? Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos o hinubad niya yung pagkapantay niya sa Diyos? Hinubad nga niya ang kanyang
yung ibig sabihin ng hinubad niyang Ang tanong ko, pagkapantay, ulitin ko, hinubad niya ang kanyang categorical. pagka-Diyos. Ulitin ko yung tanong ko, categorical. Ano ang hinubad niya? Yung kanyang pagka-Diyos o yung kanyang pagkapantay sa Diyos? So ngayon, dalawa yung Diyos mo Hindi, na, ako nagtatanong na sinasamba mo. Sumagot ka, pambira ka O, naman. yan ka na So, naman. dalawa nga yung Segue Diyos ka na na naman sa sinasamba mo. iba eh. Puro ka segue eh. So nga, dalawa ba yung Diyos na sinasamba mo? Ilan? Marami Tatlo o kaming Diyos. dalawa? Si Marami kami Chris- Diyos, pero hindi yun ang Oh, tanong. sige, tuloy tayo. Sumagot Ito ka sa muna. tanong. Si Kristo para sa amin Diyos. Ang Ama sa amin ay Diyos. O sige, sagot ka na dun sa tanong namin. Sagot ka na ngayon. Ano ang hinubad? Yung kanyang pagka-Diyos o yung kanyang pagkapantay sa Diyos? Sagot. Hinubad niya ang pagkapantay niya sa Diyos dahil hinubad Oh, niya ang yun. pagka-Diyos So, di dalawang niya. entity. Dalawang entity. Hinubad niya ang pagkapantay Isang hinubad, kasi hinubad at niya ang saka isang pagka-Diyos niya. pinagkapantayan ng hinubad. Di dalawa. Wala, dalawa. Dalawa eh. Tama eh. Paulo, Oh, basahin ang mo ulit linaw yung eh. talata. Himay-himayin natin. Ako mag-explain sa'yo. Oo. Sige. Ano ba Basahin mo ulit yung papaliwanagan talata. mo o papadilimin mo? Hindi. Ibabasahin Ang natin para linaw na, ang maliwanagan linaw na niya. eh, pantay eh. Hindi. Sige, babasahin Hindi ko. mo naintindihan yung talata eh. Basahin Basahin ko. mo ulit para maintindihan mo. Sumagot Basahin na mo. si Cute Sige. eh. Sabi niya pagkapantay eh. O di, Oo, may hindi, pinagpapantayan. hindi kasi naintindihan Malinaw. Paulo Umamin eh. Ano? na si Cute. Umamin. Maraming salamat naman kay Cute eh. Lagyan natin ng Saglit set lang up. ulit. Kaya nga Saglit hinubad tayo yung ulit, pagkapantay Paulo, kasi nauna nga tigil, hinubad yung Paulo. pagka-Diyos Sige, niya. tignan natin, Lagyan baka natin ng makatabla. Lagyan Tignan natin ng natin, set Sige, up. baka basahin makatabla. mo. O, lagyan Oh, daw sige, natin basahin ng mo. kaayusan. Sige, lagyan natin. Try Sige, lagyan natin sige. ng set up para kasi sisingit si Sige. Cute eh. Tsaka si Merwin eh. sige. Kumbaga, dalawa lang muna Sige, magsasalpukan Paulo. para hindi Sige, magulo. Paulo. Ako na. Time. Time Ako na, Sige. sige. Ako muna, sige. Merwin. Lagyan mo siya ng Ako time. muna, Si ako Pastor muna. muna, Ryan Pastor Ryan muna. Si Sige, Ryan Paulo, muna. Sige, ikaw, pakibasa. Ryan. Ulitin mo yung pagkabasa para mapadilim mo. Sabi mo mapadilim, paliwanagan natin. Sige. Pakibasa uli. Wala na may magbasa ng talata. O, ako na Hindi ako pwede magbasa. magbasa. Sige, Marwin. Salamat. O, sige. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, Hindi. Sa taas muna, sa taas yung pag-iisip ni Kristo. naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Yeah, Kristo, yung physical. Sige. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, Yan. hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Yan. Sa unang binasa, binanggit yung Kristo, yung physical. Yung physical, yung katawan, comparison. No, una binanggit kagaya ng pag-iisip ni Kristo. Hindi naman sinabi doon pag-iisip ng Diyos. Binanggit sa kay Kristo, ibig sabihin yung physical na katawan, magkaroon daw tayo ng pag-iisip kagaya noon. Ibig sabihin pang-unawa kagaya noon, no? Kay Kristo, na bagaman siya'y Diyos, na saan yung Diyos ay hinubad niya at hindi nakipantay kasi nga nasa kalagayang tao siya. No, hindi mo pwedeng ikumpara ang Diyos sa Diyos. Ganun, walang ganung comparison. Ang unang binanggit doon, Kristo, yung katawan, yung physical. Kinumparison, inalis niya yung pagka-Diyos niya. Bakit niya inalis? Kasi nagkatawang tao siya. No? Siya nasa kalagayang tao siya. So ang comparison, hindi niya pwedeng ipantay sarili niya sa Diyos. Sa kalagayang Diyos niya, hindi niya pwede ipantay. No? Kasi nga nasa physical na katawan siya. So, ano ang unang naalis sa kanya nung nagkatawang tao siya? Inalis niya yung pagka-Diyos niya, yung kalagayang Diyos niya na alis. Inalis niya kasi nasa kalagayang tao siya. No? Binasa natin kanina, klaro sa unang umpisa pa lang, magkaroon tayo ng pag-iisip kagaya ni Kristo. Binanggit na kaagad yung physical. No? Comparison, bagaman siya'y, yan, binanggit siya'y, sino? Nung una siya'y nasa kalagayang Diyos. No? Inalis niya, hinubad niya. Ano bang term doon? Inalis, di ba? Tama ba, Merwin? Inalis ba o hinubad? Hindi niya pinagpilitang manatili Yan, nakapantay.
Yan, hindi niya pinilit na manatili na maging kapantay. Pwede bang magpantay yung pagiging tao niya sa pagiging Diyos niya? Hindi pwede. Kasi may limitasyon yung pagiging tao niya eh. Magkakaroon ng kamatayan sa physical eh. So hindi pwedeng magkaroon ng pagkapantay yung physical na katawan dun sa pagka-Diyos niya. No, so yun lang, mahaba naman yung oras mo, Che. Pwede ba dagdagan mo pa ng 10 araw siguro para si Merwin naman magpaliwanag? Okay na yun. Kasi yun lang, okay Kasi na. nga sa katawan tao siya. Okay, tanong. Doon sa binasa nyo, may salita bang pantay? Debra, natapos ang series. Mayroon sinabi na nga hindi pinagpilitan. Meron, may binanggit na nga eh. Hindi Pag napilitang ginagamit yung magkipantay. salitang pantay, isang entity lang o dalawang entity? Kasi nga, nagkatawan tao nga siya, nasa Ang kalagayan tinutukoy tao ba siya. doon, nakapantay ng Diyos, yung kanyang katawang tao, yung kanyang pagka-Diyos? Kapatid, isa lang po sasagot. Yung ano lang po yung tinatanong lang. Isa lang Ulitin ko yung tanong ha. Uulitin ko yung tanong. Yung sinasabi doon na hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos, ang tinutukoy ba doon yung kanyang pagka-Diyos o yung kanyang pagkatao? Ryan, sagot. Hinubad niya, ibig sabihin, hinubad niya yung pagka-Diyos niya. Hindi, ang tinatanong Hindi ko, niya pwede- hindi yung pagkatao ang tinutukoy doon, kundi yung pagka-Diyos. Comparison Yun nga. nga yun, Kaya comparison nga, sa physical. ano ang kapantay? Yung kanyang pagkatao o yung kanyang pagka-Diyos? Kaya nga Yung hinubad pagka-Diyos niya niya. eh. Kapantay nino, Hinubad yung niya kanyang eh. pagka-Diyos. Kaninong kapantay yung kanyang pagka-Diyos? Bakit mo, mali yung tanong ata Ayon eh. to sa Hindi ko talata, maintindihan yung ayon sa tanong mo eh. talata, ayon sa talata. Kaninong kaya nga. kapantay yung kanyang pagka-Diyos? Nasa Kanino talata, hindi kapantay ako yung maalis kanyang sa talata. Kaya nga, ano ang tanong mo? Mali. Ang tanong ko, ayon sa talata, yung kanyang pagkapantay sa Diyos, kanino pantay? Yung pagkapantay sa Diyos, kaninong pantay? Oo, ayon sa talata. Eh di ba hinubad niya nga eh? Hindi ko tinatanong yung hinubad. Bira ka naman, no? Huwag mo naman lukuhin yung mga tao dito. Pambira, kaya naman Hindi. Wala naman akong Ang niluluko, tinatanong ko kapatid. sa'yo, hindi yung hinubad. Ang Ang tinatanong ko sa'yo, eto, ulitin ko yung tanong, kapatid, no? Ulitin ko yung tanong Oo. para alam mo kasi kaluluwa pinag-uusapan dito, no? May mga nakikinig na ibang tao, no? Oh. Ayusin mo yung tanong mo, klaruhin mo. Maayos yung tanong ko, nasa sitas. Yung, Kaya nga, sige, ayusin mo ulit. Yung Diyos, yung kanyang pagka-Diyos dun sa talata, kanino kapantay? Kasi nga, iba yung kanyang pagkapantay sa pagkatao, kanyang- nasa kalagayang tao siya. Kaya niya sinabi Ano ba naman to? yun. Cute timing ka lang, cute. Sila lang Timing ka muna. lang, cute. Isa lang ang sasagot. Sige, sa kanyang pagka-Diyos. Oo. Si Merwin, hindi mapakiusap. Dalawa lang muna sila para Diba? hindi magulo. Hindi. Di ba Host, Dali bigyan lang, mo si Brad Paulo ng 5 minutes para pwede niya tanongin, sige, pwede siya maglatag bigyan kay mo ng Ryan. 5 minutes si Paulo. Para mamaya naman si Cute tsaka si Merwin para Pero hindi sagutin muna yung tanong ko, no? Kaninong Sige, Diyos sasagutin natin yan. kapantay yung kanyang pagka-Diyos? Kaninong Diyos? Tanong muna. Sige. Hindi mo pwedeng ipantay yun, ano? Yung sabi mong pagkapantay. Comparison mali nga yung yun sa talata. unang Mali binanggit. yung talata. Hindi mali yung talata. Ayon sa Comparison talata kasi ba, yun. may kapantay o wala? Tingnan mo, basahin natin uli kapatid Sige, para tingnan maintindihan natin, mo yung tingnan unang. natin. Una. Sige, tingnan natin. basahin natin uli. Sige. Sige, pakibasa. Nasaan na Basa, yung Merwin. magbabasa? Anong talata ba babasahin? Si Ilipin na lang. Nandiyan si Ilipin. Anong talata? Hindi kasi ako makapagbasa dahil isang cellphone lang ako eh. Anong talata? 2:6? Doon 2:5? sa isang Pilipos. Dos sa isa, sabi rito na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Yan Ayan. ang sitas, di ba? Mm. Ngayon, yung kanyang pagka-Diyos, kanino raw
hindi niya inaring nararapat na kapantay kanino? Makipantay, na pumantay sa Kanino? pagka-Diyos. Kanino? Yung Kristo nga, yung katawan, Oo. hindi nga pwede niya. Hindi nga Hindi. pwede silang hindi niya yung pwede katawan makipantay. yun. Hindi yung katawan ang tinutukoy doon. Nakikinig Yung ka pagka-Diyos yun. ng sagot tapos babaliin mo yung sagot ko. 'Di ba? Sige. Kaya nga sinabi ko, Ano ang basahin mo ng tinutukoy umpisa. doon? Ito, susunod kong tanong. Ano ang tinutukoy doon na hindi nararapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos? Yung kanyang pagka-Diyos o yung kanyang pagkatao? Yung kanyang pagkatao, hindi mo pwede ipantay sa Diyos yun. Okay. Malinaw na yun, ha? Oo. Doon sa talata, alin ba ang sinasabing hindi niya inaring nararapat na kapantay ng Diyos? Yung pagka-Diyos o yung pagkatao? Ayon sa talata tayo. Yung pagkatao niya nga, nakadalawang ulit ka Ulit na ng ang tanong. basa. Pakibasa ulit. Tignan natin kung ang tinutukoy doon ay pagkatao o pagka-Diyos. Pakiulit ang basa. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Walang tao doon, no? Ayan. Walang salitang tao doon. Ito paliwanag ko para makita mo yung tao. Yung tinukoy na siya, sino yun? Bagaman Yung siya, Panginoong sino yun? Kristo. Sino? Yung Panginoong Iso Kristo. Yung Kristo ba physical o Diyos? Nasa physical ba o Diyos? Sinulat ni Kalagay Pablo Diyos. yan. Nasa langit na siya, eh. Hindi na physical yan. Kaya nga sinasabi ko sa iyo eh. Time Diba? element tayo. Bagaman, Nung sinulat yan, basahin wala mo, na siya sa ilipin. pagkatao niyan. Dali lang, masasako ka na. Ilipin tingnan ko natin, sa tingnan ulit para natin. maintindihan ni Paolo. Tinatanong. Sige, Ryan, dali di ba lang, siya sige, tinatanong? basahin Ako natin dapat ulit. magtanong, Ako dapat nagtatanong, di ba? Oo, mamaya ka Sige, naman. sige. Bakit parang Sige. napabaliktad yata? Ayon sa talata, ayon doon sa talata, yung ipinapantay sa Diyos na hindi nararapat ipantay, yung pagkatao niya ba o yung pagka-Diyos niya? Yung pagkatao niya. Yung pagkatao niya. Hindi mo pwede ipantay yun. Pero dun sa sitas, may nakalagay ba doon na yung kanyang pagkatao ay hindi nararapat panangnan ng pagkapantay sa Diyos? Ganun ba nakasulat? Sige, basahin natin ilipin na. No? Hindi, Basahin ganun ang natin tanong ko. ilipin. Dali lang, ipapabasa nga natin eh. Ayan sige, ayan o. Ayan si Hisi o, ayan o. Saan na yan? Sige, basahin mo na. Nandiyan na yung talata. Sa 5 nga, ilagay mo nga sa 5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito na kay Kristo Jesus din naman. Nasa kay Kristo daw. Na siya. Sino yang siya? Si Kristo. No? Bagaman nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos. Yan, iangat natin sa 7. Sa 7. Kundi bagkus hinubad niya ito. Sino yang niya? Si Kristo. Diba? At magkagayong nag-anyong alipin. Kaya nga alipin eh. Nasa tao. Di ba ang Diyos Ano ang alipin? hinubad dyan? Diba? Ano hinubad dyan? Yung pagkaalipin o yung pagkapantay niya sa Diyos? Hinubad niya ang pagka-Diyos niya. Oo. Yung pagka-Diyos niya na hinubad niya, kanino kapantay yun? Pantay sila Paano kasi mo nga ipapantay isa sa lang Diyos? sila. Pantay. Uy. Wala namang, dali lang. Wala naman sa talata dyan na comparison ng Diyos sa Diyos. Ang comparison dyan, intindihin mo Kung mabasa ko na may comparison. Dali lang, sumasagot pa ako. Sige, at susunod kong tanong. Sumasagot pa ako eh. Sige, anong Dali sagot lang. mo? Huwag mo interrupt yung sagot ko kasi sumasagot pa naman ako sa tanong mo. Sige, anong sagot mo? Unang-una, walang comparison sa Diyos Ama dyan at saka sa Diyos Anak. Ang comparison dyan sa physical na katawan at sa pagka-Diyos ni Kristo. Oo. Yung kalagayang Diyos ni Kristo at kalagayang physical niya. Yan ang comparison dyan sa talata na yan. Sige. Kung mabasa ko na ang pinukomparison dyan ay yung pagka-Diyos ni Kristo at saka yung pagka-Diyos ng Ama, tatanggapin mo, niloloko mo lahat ng tao dito. Ay basahin mo. Sige, babasahin ko ha. Ano, Paolo, mamaya, may tanong ko mamaya. Sige. Tignan natin Sige. ha. Sabi niya Basahin kasi, ang pinagpapantay dyan,
Yung katawan Iba ba ni yung Kristo, humihilig? yung Para tulog pagkatao ni Kristo at saka yung pagka-Diyos. Oo, Ngayon, tignan natin. May Brad Pao, Brad Pao, ipa-o mo muna kung... Ano, tatanggapin mo, ha? Tatanggapin mo, talo ka na, tapos Base- nag-diskusyon. Base lang dyan sa talata na binasa mo. Oo, ha? hindi tayo Base aalis. lang dyan. Pitpitan tayo Oo, dyan. sige, basahin mo. Sige. Basahin mo. Yan Pero ang pag showdown hindi, para... pag Dali hindi, lang, ah, dali para lang. maliwanag, ah. Dali lang. O, bago Dali ko lang. basahin, Tanggap mo na lang na Dali hindi lang, mo dali lang. alam. Oh, dali lang. Pag hindi mo rin mabasa dyan, aminin mo showdown rin, to, showdown. siniluluko mo rin lahat ng tao. Talo ako. Showdown. Oh, Pero sige, bago ako showdown, bumasa, sige, showdown, liliwanagin sige. natin, ha? O, premise Ang mo na, sabi mo, premise. ang sabi mo, ang magkapantay dyan, ang inaano dyan, ang tinutukoy dyan, yung katawan tao ni Kristo at yung kanyang pagka-Diyos. Yan ang stand mo, di ba? Na sinasabi dyan na isang bagay na hindi nararapat pagpanannan. Ang tinutukoy, yung katawan tao ni Kristo at saka yung kanyang pagka-Diyos, di ba? Ito naman ang stand ko. Ang tinutukoy dyan, yung pagka-Diyos ni Kristo sa pagka-Diyos ng Ama. Sige. Okay? Sige. Okay. Yan natin, ha? Salamin. Sige. Yan, May ha? salamin talaga. Siyempre, Salamin. ikaw naman, Special yan eh. Hindi ko mababasa, pagpasensya. Pag nabasa, mag-MCGI ka na, Ryan. Special yan. Kasi meron akong tugusin na may nakasabi ba? Hindi ko kailangan. May Hindi ko nakasagot kailangan pa na tayo dyan. mag-MCGI. Pagkapantay niya sa Diyos Ama. Dili, sa basahin Kaya hindi na. mo, huwag ka maingay cute. Ito naman kasi si cute, ingay ka agad eh. Oo Kasi nga, may showdown nakasabi eh, ba dyan? pambihira Pagkapantay talaga. niya sa Diyos Ama. Ano ba Parang yan? may hinaan si cute kay Ryan. Ano ba yan? Hulihin ko na nga eh. Tahimik ka muna, Pambihira cute. ka naman. Iiyakin pala to, Hulihin ko na nga eh. Hindi ka na cute niyan. Hulihin ko na nga eh. Yeah. Wala na. Nahuli na tuloy yung ano natin. Ano ba yan? Bihira si cute talaga. O, tinan mo, Ang ulitin ko, bago ko basahin, Ang sinasabi niya, Sige. tinutukoy dito Ulitin na pantay yung kanyang katawan at saka yung kanyang pagka-Diyos. Sa akin naman, ang tinutukoy dito, yung pagka-Diyos ni Kristo at saka pagka-Diyos ng Ama. O yan, basahin natin, Itutuloy-tuloy lang natin para makuha natin yung konteksto. Ang sabi dito, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagaman nasa anyong Diyos, yung palang si Kristo, nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, sa Diyos. Kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibasay nasumpungan sa anyong tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at nangasa ibabaw ng lupa at nangasa ilalim ng lupa upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Maliwanag. Diyos I Ama. raise my case. Tapos. Nako, nabasa.